Ang respeto ay hindi lang dapat na ibinibigay sa kapwa natin. Dahil sa lahat ng oras, hindi ito dapat na mawala para sa ating sarili kung gusto nating irespeto rin tayo ng ibang tao. Ikaw, kapuso, hanggang saan ang kaya mong gawin para sa taong mahal mo? Kung hindi natin kayang respetuhin ang ating sarili, mawawalan din ang dahilan ang ibang tao na irespeto tayo. Ang respeto kasi parang pagmamahal na kailanman ay hindi natin dapat na ipinagdadamot sa ating sarili. Ang sulat na babasahin natin ngayong araw ay pinadala ng ating kabarangay na si Aya. Isang babaeng walang ibang ginawa kung hindi ang magmahal lang ng totoo. Kaya naman dumating siya sa punto na halos nakalimutan niyang pahalagahan ang kanyang sarili. Ang palagi lang kasi niyang iniisip ay kung paano magiging masaya ang taong minamahal niya. Hanggang sa dumating ang araw na siya na mismo ang makaramdam na hindi na tama ang pagmamahal na ibinibigay niya sa kanyang karelasyon. At kung kailan handa na siyang piliin ang sarili niya, saka naman siya mahihirapan dahil ayaw na siyang pakawalan ng karelasyon niya. Gusto mo na bang makilala si Aya at marinig kung paano siya nagsakripisyo para lamang sa taong mahal niya? Handa ka na bang mainis at maiyak sa kwento ng buhay niya? Kagaya ka rin ba niya na todo-todo kung magmahal? Yung tipong wala nang tinitira na pagmamahal at respeto para sa sarili mo? O mas pipiliin mong makalaya sa isang relasyon na ikaw na lang mag-isa ang nag-e-effort? Si Aya kaya, paano niya na-realize na mali na ang paraan niya ng pagmamahal? Nagsisi kaya siya na sarili naman niya ang pinili niya kesa sa taong mahal niya? Malalaman natin ang landas na pinili niya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, kapag nagmahal tayo ng ibang tao ay hindi natin sila dapat na minamahal ng higit pa sa ating sarili. Dahil pwedeng unti-unti nating makalimutan na irespeto ang sarili natin kapag sinimulan na nating paikutin ang ating mundo sa ibang tao. Magandang araw, Papa Dudut, at sa mga kagaya ko na palaging nakikinig sa live stream ng inyong programang Barangay Love Stories. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Aya. 25 years old, taga Negros Occidental at nagnenegosyo ng mga beauty product. Matagal niyo na rin po akong tagapakinig at dahil halos lahat ng kwentong inyong iniere ay talaga namang nakapag-iiwan ng malaking aral sa buhay. At dahil alam ko na may aral din itong kwento ng buhay ko ay naisipan ko na itong ibahagi sa inyo. Nasa first year college ako, Papa Dudut, nang makilala ko si Jed. Magkaiba kami ng kurso pero may ilang subject na magkaklase kami. Madalas siyang tumatabi sa akin kaya naging close din talaga kaming dalawa. Hanggang sa niligawan na niya ako. At sinagot ko rin naman siya bago matapos ang second semester namin sa first year. Siya kasi talaga yung tipo ng lalaki, Papa Dudut, na matangkad, gwapo at active sa mga sport activity. Kaya hindi ko na rin pinatagal noon ang panliligaw niya sa akin. Na dahil hindi pa pwede kay mama na mag-boyfriend ako, pinakilala ko lang si Jed noon bilang kaibigan at kaklase ko. Mabait namang boyfriend si Jed, makulit siya at palabiro kaya tumagal din ang halos 2 taon noon ang relasyon namin, Papa Dudut. Grabe, babe! Ang ganda na pagkakasulat mo dito sa reaction paper ko. Hindi naman masyado. Sinimplihan ko na nga lang ang mga salita na ginamit ko dyan eh. Ang ganda kaya! Buti na lang talaga tinulungan mo ko dito. Kasi sobrang tamad ko talaga sa paggawa ng reaction paper eh. Iba kasi ang mga trip mo na gawin, babe.
Saka doon ka mas active sa mga subject na may kinalaman sa sport. Kaya kinakatamaran mo lang talaga yung mga ganitong pagsusulat. Sa bagay, tama ka dyan. Pero babe, thank you talaga ha. Alam mo, kanina ka pa nagpapasalamat sa akin. Reaction paper lang yung ginawa ko, kaya hindi mo kailangan na paulit-ulit na mag-thank you. Hindi lang naman ako nagta-thank you para sa reaction paper na yan eh. Eh para saan pa? Para sa pagiging best girlfriend mo sa akin. I love you, babe. I love you too, babe. Sobra. Pakis nga. Babe, sandali lang. Bakit? Baka dumating na yung mga kasama mo dito sa boarding house. Mamayang gabi pa sila uuwi. Babe, sandali lang. Itigil mo na muna yung ginagawa mo sa akin. Babe, sabi ng teka lang eh. Ano bang problema mo? Bakit ka sumisigaw dyan? Hindi naman ako sumisigaw. Eh kasi naman, binubuksan mo na tong butones ng blouse ko. Eh ano naman? Boyfriend mo naman ako at girlfriend kita. Magto 2 years na nga tayo, tsaka dati na naman natin ginagawa to, babe. Oo nga, pero hanggang bewang lang yung kamay mo dapat. Sinabi ko na yun sa'yo, di ba? Bakit parang gusto mo nang ipasok sa loob ng blouse ko yung kamay mo kanina? Ang arte mo naman, Aya. Akala ko ba mahal mo ko? Mahal kita, Jed. Alam mo naman yun. Kung mahal mo ko, bakit nag-iinerte ka ngayon? Magdadalawang taon na tayo magkarelasyon pero parang wala ka pa rin tiwala sa akin. Babe, alam mo namang hindi totoo yung sinasabi mo. Mula nung unang araw na maging tayo, malaki na ang tiwala ko sa'yo. Babe, huwag ka nang magtampo. Payakap nga ako sa babe ko. Kung mahal mo talaga ako, ibibigay mo ang gusto ko. Aya, matagal naman na tayo magkarelasyon. Baka naman kahit isang beses lang subukan natin gawin to. Normal naman to eh. Di ba nga sabi nila, pinapatibay daw ng sex ang relasyon ng dalawang taong nagmamahalan. Kaya kapag ginawa natin yun, sigurado ako na mas lalong titibay ang relasyon nating dalawa. Papadudod, sinubukan ko pang tumanggi sa gustong mangyari ni Jed ng araw na yon. Pero tuluyan na rin akong bumigay at sinuko ang aking bataan sa kauna-unahang lalaking tinibok ng puso ko. At pagkatapos naming gawin ni Jed ang bagay na yon, mas naramdaman ko ang pagmamahal niya para sa akin. Siguro kasi nag-iba rin ang higpit ng yakap niya sa akin ng mga oras na yon. At kita ko sa mukha niya na sobrang natuwa siya dahil binigay ko na ang matagal na niyang hinihingi sa akin. Ang aking buong sarili. Ang sabi ni Jed ay isang beses lang naming gagawin yon, Papa Dudut. Isang beses lang kaming magsisiping dahil gusto niya lang daw talagang mas pagtibayin ito ang relasyon naming dalawa. Kaya lang sa tuwing magkasama kami sa boarding house niya at walang ibang tao doon, kung hindi kaming dalawa lang, ay madalas niya akong kinukulit na gawin namin ang bagay na yon. Ayoko na rin sanang ulitin namin yon pero hindi ko siya matanggihan. Lalo na kapag nagtatampo na siya. Kaya ilang beses na rin namin ginawa ang pagsisiping sa boarding house nila o kaya sa mumurahing hotel na pinupuntahan namin. May mga motel kasi siyang alam na tumatanggap ng mga nag-check-in kahit mga estudyante pa lamang o naka-uniform pa. Kaya tuwing once rin namin ay hindi pwedeng kay Jed na walang mangyayari sa aming dalawa, Papa Dudut. Happy second anniversary, babe! Happy anniversary din, babe. Thank you kasi pumayag ka na dito tayo sa motel mag-celebrate ng anniversary natin. Syempre naman, request mo to eh. Sa kabuti na lang din, isa lang ang klase ko ngayon. Kaya mas mahaba ang oras na magkasama tayong dalawa. Babe, sana hindi ka magsawa sa akin ha. Bakit naman ako magsasawa sa'yo? Mahal na mahal kita. Wala lang, natatakot lang ako na mapagaya tayo sa iba na pagkatapos ng ilang beses na may nangyari sa kanila, bigla na lang silang naghihiwalay. Huwag kang mag-alala. Hindi ako kagaya ng mga nababasa mo sa pocketbook o napapanood mo sa teleserye. Na pagkatapos makuha ang gusto niya sa isang babae, bigla na lang mangiiwan sa ere. Ang tagal na kaya nating dalawa. At sigurado na ako
na ikaw na talaga ang babaeng gusto kong pakasalan at makasama sa habang buhay. Talaga, babe? Oo, mahal na mahal kita eh. Ako rin. Sobrang mahal kita, babe. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Yung palagi ko naririnig kung gaano mo ako kamahal. Basta babe, magtiwala ka lang sa akin ha. Promise, hindi ako mawawala sa buhay mo. Ang sarap naman pakinggan nun, babe. Pakiramdam ko tuloy. Sobra mo talaga akong mahal. Yun ang totoo babe. At hindi na magbabago yun kahit kailan. Kiss ko nga yung maganda kong babe. Ay, teka. Oh, Munti ko na makalimutan to. babe, ano yung ginagawa mo? Lagay ko lang tong cellphone ko dito malapit sa atin. Pero bakit? Kasi gusto ko makuna ng video tong gagawin natin. Babe, ayoko ng ganyan. I-off mo na yung cellphone mo. Ngayon ko lang naman gagawin to. Pagbigyan mo na ako. Pero ayoko nga ng ganyan. Hindi nga ako komportable na mapanood ang sarili ko sa video eh. Tapos ire-record mo pa tong ginagawa natin? Eh di wag mong panoorin to, babe. Ginagawa ko lang naman to kasi second anniversary natin ngayon. Gusto ko lang ng souvenir sa espesyal na araw na to. Pwede naman na ibang video na lang ang kunan mo sa ating dalawa. Huwag na tong ginagawa natin dito sa kama o sa loob ng motel. Baka mamaya kumalat pa yan eh. Bakit naman to kakalat? Wala ka pa rin ba talagang tiwala sa akin hanggang ngayon? Ano bang akala mo, babe? Ipagkakalat ko tong video nating dalawa? Grabe ka naman mag-isip sa akin. Hindi naman sa ganun. Nag-aalala lang ako na kung anong pwedeng mangyari na hindi maganda. Ang dami-dami nating napapanood sa balita tungkol sa kumakalat na malaswang video. At ayoko na mangyari sa atin yun. Hindi mangyayari yun sa atin, basta magtiwala ka lang. Para lang naman sa mga mata ko tong video na i-record ko. Gusto ko lang na may maisave ako na kakaiba at magandang alaala nating dalawa. Siyempre, espesyal tong araw na to para sa akin, babe. Kaya pumayag ka na, please. Ngayon lang to sa anniversary natin. Promise. Sige na nga. Basta ilayo mo na lang yung cellphone mo. Kasi naiilang talaga ako na may camera na nakatapat sa ating dalawa ngayon eh. Papadudot, ayoko talagang gawin yon, kaya lang ayoko rin na mag-away pa kami ni Jed sa second anniversary naming dalawa. Kaya naman kahit naiilang talaga ako ay hinayaan ko na lamang na i-record ng cellphone niya na nasa malapit lang sa amin ang ginagawa naming pagsisiping. Kaya lang hindi rin ako kontento doon si Jed. Kinuha niya rin ang cellphone na yon at hawak niya yon habang nire-record ng malapitan ang ginagawa naming kalaswaan noon. Sobrang naiilang at nahihirapan akong kumilos noon. Pero dahil gusto ko siyang pagbigyan ay naging sunod-sunuran na lamang ako sa lahat ng gusto niyang mangyari ng araw na yon. Kahit labag pa yon sa kalooban ko. Ang totoo, papadudot, ay lumaki ako sa medyo konserbatibong pamilya. Wala na akong papa at tanging si mama na lamang ang nag-aalaga sa aming 4 na babaeng magkakapatid. Pangalawa ko sa aming 4 at nagtatrabaho na noon sa abroad ng ate ko. Hindi naman naging mahigpit sa pag-aalaga at pagpapalaki sa aming magkakapatid ng mama ko. Pero hindi siya nagkulang sa pagpapaalala sa amin na maging maingat kami sa aming mga sarili. At sana raw ay huwag naming hayaan na makagawa kami ng pwede naming ikapahamak. Alam ko naman na mali talaga na hinayaan ko si Jed na kuhanan ng video ang ginagawa naming kalaswaan. Pero malaki kasi ang tiwala ko sa kanya. Pinanghawakan ko ang pangako niya na hindi niya yon sisirain. Hindi porke madalas nating kasama ang isang tao ang ibig sabihin ay lubusan na natin silang kakilala. Dahil ang ugali ng tao ay parang panahon na anumang oras ay pwedeng bigla na lang magbago. Yun ang sabi nila, papadudot, na napatunayan kong totoo dahil sa biglang pagbabago ng ugali ng boyfriend kong si Jed. Nasa first semester na kami sa 4th year noon nang maging mainitin ang ulo niya. Madalas na malate lang ako ng konti sa date namin ay sinisigawan na kaagad niya ako o nagwo-walk out siya. May mga oras din na nakapagbibitaw siya ng masamang salita sa akin.
O kaya ay minumura niya lang ako bigla kahit pa sa harapan ng maraming tao kapag nababadtrip siya. Kahit nga rin sa tawag o text ay palagi ako nakakatanggap ng mura sa kanya. Naging madalas din ang pagsiselos niya kahit makita niya lang na may kausap akong lalaking kaklase ko. Ewan ko ba Papa Dudut, alam ko namang may problema sa ugali noon si Jed at sa relasyon naming dalawa pero tiniis ko pa rin ang lahat ng yon. Ayoko kasi siyang mawala sa akin at ayoko na matapos ang relasyon naming dalawa. Halika! Halika dito! Aray ko! Aray! Aray ko, babe! Nasasaktan na ako! Masasaktan ka lalo sa akin kapag hindi ka tumigil sa kakasalita mo dyan. Bitiwan mo nga kasi yung braso ko! Hindi naman ako lalayo sa'yo! O ayan, Aray! Hindi mo naman ako kailangang itulak! alam mo ikaw, ang arte-arte mo. Binitawan lang kita tapos sasabihin mo na tinulak na kita. Ano na naman ba kasing problema mo at parang sa akin mo binubunton niyang init ng ulo mo? Hindi ko binubunton sa iyong init ng ulo ko. Dahil ikaw mismo nagpapakulo ng dugo ko ngayon sa galit. Ano na naman bang ginawa ko sa'yo? Ano, Aya? Maang-maangan ka na naman talaga dyan? Jed naman eh. Sabihin mo na lang kasi sa akin kung ano man yung kinakagalit mo. Para hindi na ako naguguluhan dito. Ang galing mo rin talaga umarte, no? Akala mo ba hindi kita nakita kanina sa kantin? Nakikipagharutan ka kay Albert. Ako? Nakikipagharutan sa kanya? Bakit ko naman gagawin yun? Jed, kaya lang naman kami magkasama ni Albert. Kasi kagrupo namin siya ni Tess sa thesis namin. Ayan! Diyan yung nag-uumpisa, di ba? Yung kunwari gagawa kayo ng thesis. Pero ang totoo, naglalandian na kayong dalawa. Saan mo ba napupulot yung mga sinasabi mo na yan? Bakit? Hindi ba totoo? Siyempre hindi. Bakit ko naman gagawin yun? Boyfriend kita. At malaki ang respeto ko sa relasyon nating dalawa. So kapag hindi mo pala ako boyfriend, plano mo talagang landiin yung Albert na yon? Jed naman, ano ba? Saan ba talaga pupunta tong usapan na to? Tapatin mo nga ako, Aya. Type mo si Albert kaya lagi ka nagpapakyut doon, no? Ano na naman ba yung sinasabi mo? Alam mo, hindi na kita maintindihan. Saka yung takbo ng utak mo kasi... Aray ko, Jed! Bakit mo naman ako sinampal? Kasi isang tanong lang ang binigay ko, pero ang dami mo nang sinabi. Aya! Ano ba nangyayari dito? Wala, Tess. May pinag-uusapan lang kami ni Jed. OMG! Bakit dumudugo yan labi mo? Sinaktan ka na naman ba ng walang yang to? Pwede ba, Tess? Huwag ka nga makialam sa pag-uusap namin ng girlfriend ko. Hindi ako makikialam kung hindi mo siya sinasaktan. Tess, tama na yan. Hindi naman talaga ako sinaktan ni Jed. Talaga? Hindi? Kahit ang pula ng pisngi mo at may sugat pa yan labi mo? At ikaw naman, Jed, kung gagawin mo lang punching bag tong kaibigan ko, mabuti pa umalis ka na lang dito. Alam mo, Tess, napaka-pakialamera mo talaga. Mabuti pa nga na magsama na lang kayo ng kaibigan mo. Diyan na kayo. Jed, sandali! Hindi pa tayo tapos mag-uusap. Ay, ano ba? Sinaktan ka na nga ng lalaking yan tapos gusto mo pang habulin? Tess naman eh. Bakit kasi nakialam ka pa sa pag-uusap naming dalawa? So ngayon, kasalanan ko pa pala na concerned ako sa'yo. Wow ha? Alam mo, Aya, nakakalimutan mo na yatang tao ka at hindi bagay na tagasalo ng galit, inis o pananakit ng gagong boyfriend mo na yan, ha? Kung mahal mo yung boyfriend mo, huwag mo naman sanang kalimutan na mahalin at irespeto yung sarili mo para lang dyan sa lalaki na yan. Papadudot alam ni Tess na hindi yun ang unang pagkakataon na nasaktan ako ng pisikal ni Jed, kaya naman grabe rin talaga ang inis niya sa akin ng araw na yon. Ilang beses na niya kasi akong pinayuhan na hindi na raw healthy ang relasyon namin kaya dapat ay makipaghiwalay na ako dito. Pero ilang buwan ko pang tiniis ang ugali na yun ni Jed. Wala mahal ko talaga siya. At malaking bagay din talaga yung si Jed, ang kauna-unahang lalaking nakasiping ko. Aaminin ko na ang iniisip ko noon kaya ayoko makipaghiwalay sa kanya ay wala ng ibang lalaki ang magkakagusto sa akin kasi nga hindi na ako virgin. Na si Jed na ang gusto kong makasama sa habang buhay
Kasi sa kanya ko ibinigay sa kauna-unahang pagkakataon ng sarili ko na gusto kong pilitin na ayusin ang relasyon namin dahil ayokong mawala siya sa buhay ko. Kaya lang papadudot lahat naman tayo ay marunong mapagod sa pagtitiis hanggang sa makaramdam na lang tayo na gusto na nating sumuko. Dahil dumating din po ang point lalo na nang muli akong masaktan ni Jed dahil isang kaklase ko naman ang pinagsilosan niya. Nasampal niya ako kasunod ng malulutong na mura at masasakit na salita. Kaya na mga oras na yon ay hindi na ako nakapagpigil at tinapos ko na ang relasyon naming dalawa. Nakita ko ang biglang pagbabago noon sa mukha niya na parabang nagulat siya at nagsisi sa ginawa niya sa akin. Pero dahil pagod na akong magtiis, hindi ko na siya binigyan pa ng isang pagkakataon na ayusin ang relasyon namin, Papa Dudut. Tess, nasan ka na? Sorry ha, traffic kasi dito sa dinaanan ng jeep na sinasakyan ko pero malapit na ako dyan. Okay, si Albert mukhang malilate din kasi ang sabi niya sa text kanina, hindi raw kaagad siya makakaalis ng bahay nila. Natagalan daw kasi yung ate niya sa pamamalengke kaya hinihintay niya pang makauwi para may makasama ang mga pamangkin niya bago siya umalis. Naku, pasensya ka na, ang tagal mo tuloy naghintay sa amin ni Albert. Ayos lang, sisimulan ko na rin munang i-edit yung mga dapat na ayusin para sa thesis natin. Para pagdating nyo, ipapabasa ko na lang sa inyo. Okay, text kita kapag nakababa na ako ng jeep. Sige, ingat ka. Bye! Babe, Anong ginagawa mo dito, Jed? Saka paano mo nalaman kung nasan ako ngayon? Sinusundan mo ba ako? Hindi. May pinuntahan lang ako dyan sa malapit tapos nakita kita dito kaya nilapitan kita. Babe, please. Mag-usap naman tayo kahit saglit lang. Wala akong oras sa'yo, Jed. Malapit na ang deadline ng thesis namin kaya kailangan naming asikasuhin to. Saka pwede ba? Break na tayo kaya tigil-tigilan mo na yung pagtawag sa akin ng babe. Okay, fine. Hindi na kita tatawagin, babe. Pero please naman, wag mo na akong i-block sa Facebook o sa ibang social media account mo. Account ko yon kaya gagawin ko ang lahat ng gusto ko. Aya, hindi mo na ba talaga ako kayang bigyan ng chance? Ilang beses na kitang pinagbigyan noon at sinabi ko na kung anong problema sa'yo at sa relasyon nating dalawa. Pero hindi ka pa rin nagbago at lumala pa yung pagiging siloso mo at pananakit mo sa akin. Pero baka naman pwede mo pa ako pagbigyan kahit isang pagkakataon na lang. Hindi yung parang ang bilis mo akong binitawan kagaya nito. Ilang chance pa ba ang gusto mo, Jed? Hinayaan ko ng ilang beses mo kung saktan noon kasi inakala ko na pwede pa nating maayos ang lahat. Pero nakakapagod ka ng pagbigyan. Kaya sorry kung hindi ko na talaga kayang ibigay ang hinihingi mong pagkakataon para ayusin ang relasyon natin. Hindi. Hindi ako papayag na mawala ka sa akin. Jed naman, huwag mo nang pahirapan ang sarili natin. Mag-move on na lang tayo pareho. Pero hindi ko nga kayang gawin yung sinasabi mo. O sige. Ayaw mo makipagbalikan sa akin? Okay, fine. Pero wag mo akong sisisihin ha. Kapag nakita mo ang sarili mo sa kumakalat na malaswang video. Ha? Anong ibig mong sabihin? Alam mo kung anong tinutukoy ko, Aya. Kaya pag-isipan mo tong mabuti. Makikipagbalikan ka sa akin? O may malaswang skandal mo nakakalat sa school natin? Papa Dudut, hindi na ako nakasagot sa tanong na yon ni Jed sa akin. Bigla na kasi akong kinabahan. Kaya wala na rin akong makapa na salita noon. Hanggang sa dumating na si Tess na dahilan para bigla nang umalis si Jed sa harapan ko. Gusto pa sana siyang habulin at awayin ni Tess pero sinabi ko sa kanya na hayaan na lang na umalis si Jed. Dahil wala naman siyang ginawang masama sa akin. Hindi ko sinabi kay Tess ang pagbabantang ginawa ni Jed, Papa Dudut, dahil nahihiya ako na malaman niya na pumayag ako sa pagbivideo na gusto ni Jed noon. Pero napansin niya na may gumugulo sa isipan ko ng mga oras na yon. Nang tanungin niya ako tungkol doon ay sinabi ko na wala lang yon, kaya huwag na akong alalahanin pa. At nang dumating ang isa pa naming kagrupo sa thesis na si Albert ay pinilit ko ang sarili ko na mag-focus sa dapat naming gawin at pag-usapan na tatlo.
Sobrang hirap, Papa Dudut, dahil sobrang nag-aalala ako na baka totohanin ni Jed ang pagbabanta na ginawa niya sa akin ng araw na yon. Nang makauwi ako ng bahay, Papa Dudut, ay hindi pa rin maalis sa isipan ko ang pagbabanta ni Jed tungkol sa video na ginawa naming dalawa. Pero pilit kong kinumbinsi ang sarili ko na hindi naman siguro gagawin ni Jed na ikalat ang video na yon dahil naniniwala ako na kahit papaano ay may respeto at pagmamahal pa rin siyang natitira para sa akin. Kaya lang, Papa Dudut, hindi pa rin siya huminto sa panggugulo sa akin. Kapag nakikita niya akong walang kasama sa school, ay nilalapitan niya ako at pilit na kinakausap. Gumagamit din siya ng mga dami accounts sa Facebook para ma-message niya ako at sinasabi niya na balikan ko na siya. Sinubukan ko na pakiramdaman noon ang sarili ko, Papa Dudut, kung may pagmamahal pa ba akong nararamdaman kay Jed na pwede kong gawing dahilan para balikan siya. Kaya lang, wala na talaga. Sadyang napagod na ang puso ko noon na mahalin siya, kaya nagmatigas ako sa desisyon ko na hindi muli pang makipagbalikan pa sa kanya. Hello, sino to? Hi babe, kumusta? Jed, ikaw na naman? Oh, teka, relax ka lang babe. Jed, pangatlong palit ko na ng SIM card to. Paano mo ba nalalaman tong bagong cellphone number ko? Nakalimutan mo yata na marami tayong common friends. Ewan ko sa'yo. Wala naman tayong dapat pag-usapan kaya ibababa ko na tong... Oops, wag mong ibababa tong tawag. Dahil kung hindi, magsisisi ka talaga. Matagal na akong nagsisi at yun yung araw na hinayaan kong pumasok ka sa buhay ko. Grabe ka naman, Aya. Kung makapagsalita ka, parang hindi kita napaligaya sa kama. Pwede ba? Kung mambabastos ka lang, humanap ka na ng ibang kakausapin mo kasi wala akong panahon sa'yo. Ikaw nga ang gusto kong kausap. Kasi nami-miss na kita, babe. Kaya bumalik ka na sa akin. Please? Hindi mo na ako madadaan sa mga paglalambing mo na yan. Sige na, bye! Buwisit talaga yung lalaki na yun kahit kailan. Aya, nandito ka lang pala sa kantin. Kanina pa kita hinahanap. Bakit hindi ka na lang nag-text para itanong kung nasan ako? Ay, oo nga no. Bakit ba hindi ko naisip yan kanina? Sorry ha, sobrang natataranta kasi ako sa paghahanap ko sa'yo eh. Okay lang, Tess. Pero bakit ganyan ang mukha mo? Para kang nag-aalala na hindi ko maintindihan. OMG, ibig sabihin hindi mo pa talaga napanood? Ha? Ang alin ba? Yung ano... ano kasi? Tess, ayusin mo hayang sinasabi mo. Mas lalo kitang hindi naiintindihan eh. Ay, sige na nga, eto na. May pinadala kasing video sa akin yung classmate natin. Anong video naman yun? Ano kasi, video mo, Aya. Ha? Video ko? Ayoko sanang panoorin, kaya lang, pinipilit kasi nila ako na ikaw yun eh. Kaya pinanood ko na, tapos... May kopya ka ba ng video na yon? Oo, pero Aya, alam ko naman na hindi mo gagawin yun at saka... Panood na lang ako, please. Oo, sige. Eto, nandito sa cellphone ko. Panoorin mo. Halos maiyak ako nang makita ko ang sarili ko sa video na pinapanood sa akin ni Tess, Papa Dudut. Tinotoo pala talaga ni Jed ang ginawa niyang pagbabanta sa akin na ipagkakalat niya ang video ko. Ang malaswang video na kinuhanan ni Jed noong magkasama kaming dalawa sa isang motel. Kaya lang sa video na yon, Papa Dudut, halos mukha at katawang ko lang ang kita dahil edited na yon. At pakiramdam ko noon ay bigla na lang akong pinagtinginan sa loob ng kantin at pinagbubulungan kahit naka-earphone naman ako ng mga oras na yon. Bigla tuloy akong umalis ng kantin at pumunta na lamang sa may likod ng gym kung saan ay sinundan naman ako ni Tess. At dahil itinuring ko siyang totoong kaibigan ay pinagtapat ko na sa kanya noon na ako talaga ang nasa malaswang scandal na yon. At si Jed pa ang kumuha ng video. Sinabi niya na kailangan daw na magsumbong na ako sa mga pulis para maaksyonan daw ang ginawa sa akin ni Jed.
Pero syempre hindi ako sumang-ayon, Papa Dudut, dahil una sa lahat, ayokong malaman ni Mama ang ginawa kong kalaswaan, Papa Dudut. Girl, hindi ka na naman pumasok sa klase natin kanina. Masama kasi yung pakiramdam ko pero medyo okay naman na ako ngayon. Sigurado ka ba na ayos ka lang? Oo, wag ka mag-alala sa akin kasi nandito lang din naman ako sa bahay. Paano naman ako hindi mag-aalala sa'yo? 2 araw ka nang hindi pumapasok sa mga klase natin. Oo nga pala, Aya. Sinabi sa akin ng advisor natin na gusto ka raw niya makausap tungkol doon sa kumakalat na video mo. Mukhang hindi na rin talaga ako makakabalik pa sa school. Alam naman kasi natin na hindi nila tinotolerate yung ganitong issue sa isang estudyante. Expulsion din ang diretsyo ko dahil sa ginawa ni Jen sa akin. Baka naman may iba lang siyang gustong sabihin sa'yo. O kaya, kailangan lang niya ng paliwanag mo tungkol dun sa video. Sabi ko naman sa'yo isumbong mo na siya sa advisor natin o kaya sa mama mo para maturuan ng leksyon yung Jed na yan. Alam mo naman na hindi ko kayang gawin yan. Kasi ayoko malaman ni na mama ang nangyari sa akin o yung tungkol sa kumakalat ko na video. Nakakainis lang kasi ang kakapalan ng mukha ng ex-boyfriend mo. Dapat siyang ma-expel dito sa school natin. Ay, pero Aya, ito payo ko lang naman sa'yo ha. Siguro sabihin mo na sa mama mo kaysa naman sa iba pa niya malaman yung nangyayari sa'yo ngayon. Ewan ko, Tess. Bahala na. Sige na, ibababa ko na tong tawag kasi kailangan ko na rin magluto para sa hapunan namin. Okay, sige. Basta tawagan mo ako kapag kailangan mo ng kausap ha. Oo, salamat. Bye. Aya? Aya, nasan ka? Ma, bakit po? Magluluto pa lang po sana ako. Magtapat ka nga sa akin. Ikaw ba to? Oh, Ma, sino pong nag-send ng video na yan sa cellphone niyo? sabihin mo sa akin. Hindi naman ikaw to, di ba? Kamukha mo lang tong babaeng nasa malaswang video na to. Alam ko na hindi ikaw to kasi hindi mo magagawa ang bagay na to. Aya, sumagot ka! Sabihin mo sa akin na hindi ikaw to. Nakahawig mo lang tong babae kasi sigurado ako na hindi mo naman kayang gawin to, hindi ba? Hindi ba tama ako? Tama ako na mali ang mga kapitbahay natin sa chinichismis nila tungkol sa'yo? Sabihin mo sa akin na hindi sila nagsasabi ng... I'm sorry. Sorry po. Sorry po, Mama. Bakit ka nagsusorry? Aya, ako sabihin na ikaw talaga tong nasa malaswang video na to. Opo, Mama. Ako po, pero hindi ko naman po ginusto. Malandi kang babae ka! Paano mo nagawa to sa sarili mo? Ilang ulit ko kayong pinapaalalahanan ng mga kapatid mo na huwag gumawa ng kalokohan dahil puro babae ka ka. Tapos eto ka, nagpapavideo ng mga kalaswang ginagawa mo? Mama, hindi ko naman po ginusto na kumalat yung video na yan. Kahit na, napakalandi mo pa rin. Napakalaswa mong babae. Hindi mo na ginalang ang sarili mo. Hindi mo na nirespeto yung katawan mo. Nakakahiya ka. Nakakahiya kang anak. Kinakahiya kita at yung kahihiya na ginawa mo sa sarili mo. Papa Dudut, yon ang kauna-unahang pagkakataon na nasaktan ako ni Mama ng pisikal at mapagsabihan ng masasakit na salita. Hindi ko naman siya masisisi dahil sobra kong sinira ang tiwala niya. Sinubukan ko siyang yakapin habang paulit-ulit akong humihingi ng tawad sa kanya. Pero pilit niya lang akong tinutulak hanggang sasabihin niya
na huwag na raw akong lalabas ng bahay dahil kinakahiya niya raw na may anak siyang malaswa ang pag-uugali. Doon ko nalaman, Papa Dudut, na hindi lang pala sa mga kaklase ko si Nen ni Jed ang skandal ko, kung hindi pati na rin sa mga pinsang ko na nakilala niya noon. Kaya kumalat na rin yon pati na sa iba pa naming kamag-anak at pati na rin sa mga kapitbahay namin. Pinagkalat niya ang video ko gamit ang kanyang dummy account sa Facebook. Sinubukan kong tawagan si Jed pero hindi na niya sinasagot ang tawag ko. Gusto ko kasing makiusap sa kanya na hinto na niya ang ginagawa niyang pagpapakalat ng video. Gulong-gulo talaga ang isipan ko kung ano ang dapat kong gawin noon, pero dahil alam ko na masyado nang mabilis ang pagkakalat ng balita, alam ko rin na hindi ko na mapipigilan pa ang pagkalat ng skandal ko sa social media at iba't ibang panig ng mundo, Papa Dudut. Mula nang malaman ni Mama ang tungkol sa kumalat na skandal ay hindi na ako halos nakalabas ng bahay, Papa Dudut. Hindi dahil sa ayaw ni Mama na lumabas ako, kung hindi dahil ako mismo ang nahihiya sa nangyari. Pakiramdam ko kasi lahat ng taong nakakakilala sa akin ay alam na ang tungkol sa skandal ko. Hindi na rin talaga ako pumasok sa school noon dahil alam ko na lahat ng estudyante doon ay napanood na ang malaswang video ko at pwede rin na ma-expel ako dahil sa issue na yon. At nag-deactivate na rin ako ng social media account ko dahil napuno na ng mga message na tungkol sa skandal ang inbox ko. Nang makausap ko naman ang ate ko na nasa abroad ay halos maiyak din siya sa galit habang pinagsasabihan ako, Papa Dudut. Wala naman akong ibang nagawa noon kung hindi ang paulit-ulit na mag-sorry sa kanya. Si Mama naman ay hindi na rin ako masyadong kinikibo sa bahay. At hindi ko rin masyadong kinakausap noon ang dalawa kong kapatid. Pareho silang nasa high school noon kaya alam ko na aware na rin sila tungkol sa video ko. Papa Dudut, gusto ko na rin talagang maglayas noon pero wala naman akong alam na ibang pwedeng puntahan. Kaya naman kinulong ko na lamang ang sarili ko sa lungkot at pagsisisi sa loob ng kwarto. Sagutin mo na yung tawag ko, please. Oh, babe! Napatawag ka! Na-miss mo ako? Walang hiya ka, Jed! Bakit mo ginawa yon? Ha? Ang alin? Huwag ka nang mag-deny dyan. Alam ko naman na alam mo kung anong tinutukoy ko. Ah! Yung tungkol ba to sa skandal mo? In fairness, babe sexy mo dun. Parang sarap na sarap ka habang nakikipag-ano ka sa video na yun. Napakasama mo talaga, Jed! Oh, bakit? Anong masama sa sinabi ko? Totoo naman, di ba? Ang lakas kaya ng ungol mo dun sa video. Ikaw naman kasi, babe. Bakit ka naman kasi pumayag na magpakuha ng video? Ayun tuloy. Napanood na ng ibang tao kung gaano ka kahilig sa sex. Tigilan mo na nga yung pagtawag sa akin ng babe! Ang kapal din naman talaga ng mukha mo na sabihin sa akin yan! Alam ko naman na ikaw ang nagpakalat ng video ko na yon! Oh, teka lang. Hinay-hinay ka sa pagbibintang mo. Kasi wala ka namang katibayan dyan. Ang kapal talaga ng mukha mo na magbaang-baang pa dyan! Bakit? Totoo naman hindi ko nga alam kung ako ba talagang kasama mo dun sa video eh. Jed, pwede ba? Ikaw lang naman ang lalaki na kagalaw sa akin at alam mo yon! Kaya huwag kang mag-imbento ng kwento dyan! Aya, paano ko naman masisiguro na ako talagang kasama mo sa video na yun? Mukha mo at katawan mo lang naman na nakikita dun. Kitang-kita dun na enjoy ka habang kinukunan ka ng video. Pinilit mo lang ako na pumayag, kaya pwede ba? Tigilan mo na yung pag-iimbento mo ng kwento! Kung napilitan ka lang talaga, bakit ang lakas ng ungol mo dun sa video? Hindi ba dapat nagpupumiglas ka? Sumisigaw ka ng, tama na po, huwag niyo na po akong kunan ng video. Pero hindi yun ang sinasabi mo sa video, Aya. Sarap na sarap ka habang nakatutok sa iyo ang camera ng mga oras na yun. Ano ba talaga gusto mo, Jed? Bakit mo ginagawa mo to sa akin? Alam mo naman ang gusto ko, Aya. Ang bumalik ka sa akin. Pero ang arte mo lang masyado kaya pinaparusahan kita. Wala naman akong kasalanan sa'yo. Tinapon
Tinapos ko naman ng maayos ang relasyon nating dalawa at sinabi ko sa yung dahilan kung bakit ayoko na. Ah, ayaw mo na talaga? Ganun na lang talaga yon? Oo nga pala, may naalala ako. Ikaw, naaalala mo pa ba? Yung nakaluhod ka? Habang nakatutok yung cellphone ko sa'yo? Hindi ko pa pala yun nasisend sa mga kaibigan natin o kamag-anak mo. Dahil gusto kong pagsawaan mo ng panoorin yun bago ko ipasa sa kanila. Jeff, please! Itigil mo na to! Maawa ka naman sa akin! Halos itakwil na ako ni Mama nang dahil sa video na pinakalat mo! Hala, talaga? Sorry hindi ko alam eh. Pero sige, hindi ko na ikakalat yung video na nakaluhod ka. Sa isang kondisyon, pumunta ka sa lugar na i-text ko sa'yo. Papadudot gustong makipagkita ni Jed sa akin sa isang motel para raw makapag-usap kami. Pero hindi ako pumayag dahil alam ko naman ang gusto niya talagang mangyari noon. Sinabi ko sa kanya na hindi na ako babalik pa talaga sa kanya at hindi na ako papayag na may mangyari pa sa aming dalawa. Hindi na rin ako nakapagpigil at nailabas ko na ang lahat ng sama ng loob ko sa kanya. Mula sa pagiging seloso niya, mapanakit na boyfriend hanggang sa pagkawala ng pagmamahal na dati kong nararamdaman para sa kanya. Naramdaman ko rin ang galit niya noon sa boses niya at muli akong pinagbantaan na ipagkakalat niya ang isa ko pang malaswang video. Nagtapang-tapangan ako at sinabi ko na hindi ako natatakot sa kanya. Kaya lang kinagabihan papadudot ay tinawagan ako ni Tess para sabihin na may kumalat na namang bagong video ko. At yun nga yung tinutukoy ni Jed na nakaluhod ako sa harapan niya habang kinukuhanan niya ako ng video. Hindi lang yun ang kumalat kung hindi pati na rin ang iba't ibang version ng kwento na tungkol sa pagkatao ko. Na iba't ibang lalaki raw ang kasama ko sa video na yon na nagbebenta raw ako ng katawan kaya may ganun ngalaswang video. Na matagal na raw akong hindi nag-aaral dahil pariwara na raw ang buhay ko. At kung ano-ano pang version ng kwento na hindi naman totoo. Nalaman ko yun mismo mula kay Tess, Mama at sa mga kapatid ko. Lalo tuloy akong kinamuhian ni Mama dahil inakala niya na totoo ang mga chismis na yon. Lalo rin akong nagalit noon sa sarili ko. Pakiramdam ko noon ay pati ako ay nandidiri na sa katawan ko dahil sa video na yon. Para bang nawala na ako ng kakampi at dahilan para mabuhay. Dahil puro kahihiyan na lamang ang binibigay ko kina Mama. Papadudot, alam kong mali pero dahil sa sobrang na-stress at na-depress na ako sa nangyayari sa buhay ko ng mga oras na yon, ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na subukang tapusin ang buhay ko. Nasa kwarto lang ako noon at inabot ko ang cutter mula sa pencil case ko. At doon nga ay sinimulan ko ng laslasin ang pulso ko. Tess? OMG, Aya! Sa wakas, gising ka na! Nasaan ako? Ano ka ba, girl? Hindi mo ba natatandaan kung anong nangyari sa'yo at anong ginawa mo sa sarili mo? Malabo yung naaalala ko. Basta sobrang sakit ng ulo ko at braso ko ngayon. Ay nako, pinagtangkaan mo lang naman na masama ang sarili mo. Mabuti na lang at naisipan kong dumalaw sa inyo kagabi kasi kung hindi, baka hindi ka katukin ng mama mo sa kwarto mo. At doon nga, nakita ka namin na wala ng malit, duguan yung mga kamay mo. Akala ko, panaginip lang ang lahat. Totoo pa rin pala. Totoong pinakalat palalo ni Jed ang skandal ko. Pero Aya, hindi mo pa rin dapat ginawa yun. Alam mo naman na malaking kasalanan sa Diyos ang pagtangkaan ng masama ang mga sarili natin, di ba? Hindi mo kasi ako naiintindihan. Dahil wala ka sa kinatatayuan ko. At hindi ikaw yung may malaswang video na kumakalat ngayon.
Kahit na. Kasalanan pa rin sa Diyos yung ginawa mo. At isa pa, hindi naman matutuldo ka ng problema mo kapag ginawa mo ulit yan. Hindi ka magiging totoong payapa. Kahit kailan hindi naging sagot sa mga problema natin ang pagtangkaan ng masama ang sarili natin. Marami tayong pwedeng gawin para lang maging totoong maayos ang buhay natin. At ang kauna-unahang dapat nating gawin ay ang magpakatatag sa lahat ng pagsubok kagaya ng dumating sa'yo. Alam ko naman yun. At nagsisisi naman talaga ako sa ginawa ko sa sarili ko. Tama si Mama na dapat binigyan ko ng respeto ang sarili ko at katawan ko. Dapat hindi ako pumayag sa lahat ng mga gustong mangyari noon ni Jed. At naiinis lang ako kasi ang tanga-tanga ko. Kasi naging sobrang mahina ako. Yes, sorry kung natagalan ako sa... Aya? Ay, salamat sa Diyos. Sa wakas nagising ka na. Lalabas po muna ako para magkape, tita. Sige, Iha. Salamat ulit sa pagbabantay sa anak ko, ha? Wala pong anuman, tita. Aya, balik na lang ako mamaya, ah. Mama, sorry po. Sorry po kasi binigyan ko na naman po kayo ng problema. Sorry po kasi nagiging pabigat na po ako sa inyo. Sorry po sa ginawa ko. Sorry po talaga. Shh! Tama na. Huwag ka nang umiyak. Wala na po akong ibang binigay sa inyo kung hindi puro problema at kahihiyan na lang po, Mama. Pero maniwala po sana kayo na nagsisisi na po ako sa lahat ng naging pagkakamali ko. Hindi po ako masamang babae kagaya ng sinasabi ng ibang tao. Hindi po totoo na kung kani-kaninong lalaki po ako pumapatol. Si Jed lang po ang naging boyfriend ko. Mama, siya lang po ang lalaking kasama ko sa lahat ng kumalat ng malaswang video ko. Maniwala po sana kayo sa akin. Hindi mo ako nagsisinungaling. Hindi mo ako masamang babae, Mama. Naniniwala naman talaga ako sa'yo. Nadala lang talaga ako ng galit ko kaya nakapagbitaw ako ng masasakit na salita. Sorry rin, anak, kung hindi kita masyadong inintindi at mas pinakinggan ko pang masasamang naririnig ko mula sa ibang tao. Pero sinabi na sa akin ni Tess ang lahat na nangyari sa'yo. Kaya alam ko na nagkamali ako ng mga taong pinakinggan at pinaniwalaan. Kasalanan ko rin naman po kasi masyado kong binigay ang lahat kay Jed. Kasalanan ko kasi nagtiwala ako sa kanya. At alam ko rin po na malaking kasalanan ang ginawa kong pagtatangka ng masama sa sarili ko. Kaya sana, huwag mo nang uulitin ang lahat ng yon, Aya. Lalo na ang pananakit mo sa sarili mo. Ayoko mawala ka sa akin. Hindi ko kakayanin kapag nawalan ako ng anak. Basta ito ang pangako ko sa iyo, Aya. Gagawin natin ang lahat para papanagutin ng Jed na yon sa mga kasalanan niya sa iyo. At tutulungan ka namin ng mga kapatid mo na maibalik sa normal ang buhay mo. Papadudot nang makalabas ako ng ospital ay naglakas loob na akong sampahan ng kaso si Jed. Gusto ko na rin kasing matapos ang panggugulong ginagawa niya sa akin noon at isa pa, pinaramdam na nina mama sa akin noon na sosuportahan at tutulungan nila akong maibalik ang normal na buhay ko. Nang magsumbong kami sa mga pulis ay sinabi nila na kailangang mahuli si Jed sa akto ng pamba-blackmail sa akin para tuluyan namin siyang makasuhan tungkol sa pagpapakalat niya ng skandal ko. Kaya naman ang muling mag-text si Jed tungkol sa isa pang video ko na sinasabi niyang ipagkakalat niya. Sinabi ko na makikipagkita na ako sa kanya at papayag na ako sa gusto niyang mangyari.
At sa araw na dapat ay pagkikita naming dalawa ni Jed ay doon natapos sa panggugulo niya sa akin dahil kasama ko ang mga pulis na humuli sa kanya. Grabe ang iyak ko nang muli kaming magkaharap ni Jed sa presinto, Papa Dudut. Saglit ko siyang nasampal, nasabunutan at nasigawan. Pati si Mama ay galit na galit din sa kanya, pero mas nangibabaw ang mga sigaw ko noon habang kausap ko siya. Sa mahigit 2 taon kasi ng relasyon naming dalawa ay wala akong ibang ginawa kung hindi ang mahalin siya at gawin ang lahat ng gusto niya. Pero ang pagsira pa pala sa buhay ko, ang isusukli niya sa lahat ng pagmamahal na pinaramdam ko sa kanya. Hindi ko rin alam, Papa Dudut, kung tinulungan ba ako ng tadhana na mapabilis ang pagpaparusa kay Jed dahil 2 buwan pa lamang siyang nakukulong noon nang mabalitaan ko na nagkaroon ng malaking sunog sa lugar nila at natupok ng apoy ang bahay nila kasama na ang kanyang buong pamilya. Ayoko mang matuwa dahil sa nangyaring yon sa pamilya niya, pero hindi ko maiwasan dahil parang karma na yon kay Jed para sa ginawa niyang pagsira sa buhay ko. Papa Dudut, dahil po sa dami ng problema ang kinasangkutan ko noon ay hindi na ako nakabalik pa sa pag-aaral. Nalaman na rin kasi ng advisor namin at iba pang may mga mataas na katungkulan sa university ang nangyaring gulo sa buhay ko. At balak na rin nila akong i-expel kaya ako na lang ang nag-drop out mula sa pag-aaral. Nagawa namang maipasa ni na Tess ng thesis nila kahit na wala ako sa grupo. Nasa bahay na lamang ako pero palagi naman akong kinakausap ni na Mama at ng mga kapatid ko. Palagi nilang pinaparamdam sa akin na sa kabila ng mga nangyari, nasa tabi ko lang daw sila at hindi nila ako iiwanan. At doon ko nga na-realize na mali talaga ang ginawa kong pagtatangka ng masama sa buhay ko. Dahil palagi naman akong may pamilya na pwedeng hugutan ng lakas ng loob para maging matatag. Kaya naman muli ako nagkaroon ng lakas ng loob na subukang ibalik ang normal kong buhay. Pero hindi na ako nag-aral pa, Papa Dudut. Inayos ko ang sarili ko at nagpatuloy ako sa buhay ko at nagsimula na lang ng isang negosyo. Hindi naging madali ang lahat ng ito at may mga oras noon na naririnig kong pinag-uusapan ng ibang taong tungkol sa malaswakong skandal. Pero nagpakatatag ako at pilit kong pinakita sa lahat na ang mga taong nadadapa ay kayang bumangon at muling magpatuloy sa paglalakad. 5 taon na rin, Papa Dudut, ang nakakalipas mula na mangyari ang lahat ng ito sa buhay ko. Alam ko na nasa internet pa rin ang ibang kopya ng malalaswakong video pero wala na akong pakialam pa. Kasi hanggang ngayon ay pinagdudusahan pa rin ni Jed sa loob ng bilangguan ng ginawa niyang pagsira sa buhay ko. Hindi ko na mabubura pa ang nagawa kong pagkakamali pero ang mahalaga, hindi ko na yon uulitin pa. Maraming salamat po sa pagbabasa ng sulat ko, Papa Dudut, at sana'y makapag-iwan ng aral sa mga kapuso natin na nakinig sa aking kwento, ang storya ko. Na anumang oras lahat tayo ay pwedeng madapa at magkamali. Pero palaging may pagkakataon na muling bumangon para lumaban sa hamon ng buhay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Aya. Kapag nagmahal tayo ng ibang tao ay palagi tayong magtitira ng kalahating porsyento o higit pa na pagmamahal para sa ating mga sarili para hindi mawala ng dahilan ng ibang tao na irespeto tayo. Maraming salamat, Aya, sa pagbabahagi mo ng sulat mo dito sa aming programa. Hindi talaga biro ang pinagdaanan mo sa ginawa sa iyo ng dati mong karelasyon. Yung binigay mo sa kanyang lahat ng tiwala at pagmamahal mo pero ipapahama ka lang pala niya sa huli. Mabuti na lang at may mga tunay kang kaibigan at mga pamilya na hindi ka iniwang nag-iisa. Tama ka sa mga sinabi mo na sila ang dapat mong kinukuhanan ng lakas ng loob sa tuwing pakiramdam mo ay nangihina ka na. Pero sa susunod na maramdaman mo na para bang wala kang kakampi sa mundong ito ay magdasal ka lamang, Aya, no? Magdasal ka at ipararamdam sa iyo ng buong may kapal. Kailanman ay hindi ka nag-iisa dahil kasama mo siya at ang paggabay niya. Mga kapuso, alam naman natin kung ano ang tama sa mali kaya kahit gaano pa natin kamahal ang isang tao,
Kung sadyang mali ang ginagawa o pinapagawa niya sa atin, matuto tayong manindigan sa tama at sa sarili nating desisyon. Para sa bandang huli ay hindi tayo mapahamak at wala tayong dapat na pagsisihan. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! Forever! Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Love Stories. Napakasarap balikan ng mga lumang larawan. Pero pag may alaalang hindi nagustuhan, pwedeng sunugin ito para hindi na mabalikan. At ang mga masasakit na larawan ng nakaraan ang magsisilbing kwento sa kasalukuyan. Ikaw kapuso, minsan mo na bang sinunog ang isang alaala? Para ang sakit na idinulot nito ay hindi mo na mabalikan pa. Hanggang saan mo kakayanin kung lahat-lahat ng ibinibigay mo sa isang tao ay sinusuklian ng sakit at pighati? Papaano lalaban ang isang tao na wala namang ibang ginawa kung hindi ang magmahal ng sapat? Lahat ng bagay ay may limitasyon. Lahat ay nasasagad. May mga ugali ang bawat isa sa atin na hindi natin makikita hanggat hindi pa umaabot sa sukdulan ang nararamdaman. Maaring iba-ibang emosyon na ito depende sa tao. Pwede ding maging manhid kapag natuyo na ang damdamin. Pakinggan natin ang kwento ni Faye, isang babae na punong-puno ng pagmamahal na ibinuhos niya sa isang tao kahit na walang kapalit. Pagmamahal lamang ang kanyang hinihingi, yun lang ay sapat na. Alamin ang pinagdaanan ng isang tao na itinodo ang lahat para maipadama ang pagmamahal at kung paano naubos at nasagad ang kanyang pusong mapagbigay. Halina't makinig sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, matagal ko nang pinag-iisipan na magpadala ng email sa inyo pero ngayon lamang ako nakakuha ng lakas ng loob para balikan ang mga nangyari sa akin. Ilang taon na ang nakakalipas. Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Faye. Nag-decide ako na hindi sabihin ang tunay na pangalan ko at pati na rin ang mga taong kasama sa aking kwento dahil sa maraming kadahilanan at marahil ay sa kahihiyan na rin. 40 anyos na ako, single parent ako sa 2 kong anak na babae. Maliit pa lamang ang mga anak ko nang mawala ang dati kong asawa. Isa siyang bombero at lagi niyang inuuna ang iba bago ang sarili niya. Sa kasamaang palad, ang pag-uugali niyang yon ang pumatay sa kanya. Namatay siya ng dahil sa sunog. Dahil inuna niyang iligtas ang isang bata, madilim na bahagi po yon ng aking buhay na pilit kong kinakalimutan. Pag hindi ko ito ginawa ay hindi ko maitataguyod ang aking mga anak. Dinaan ko ang aking pagdadalamhati sa pagtatrabaho. Todo kayod ako para maibigay ang mga pangangailangan ng mga bata. Nagtrabaho ako sa isang restaurant sa May Manila. Nagsimula bilang service crew at bunga ng pagsisikap at sa awa na rin ng Diyos ay na-promote ako bilang manager matapos ang ilang taon. Wala naman ako naging problema sa trabaho. Pwera na nga lang sa isang kasamahan ko na si Lester. Security guard siya sa restaurant at noong bago pa lamang siya sa trabaho ay napansin ko na ang malagkit at kung minsan ay nakakapikon na tingin niya sa akin. Tinanong niya ako kung pwede niya akong ligawan at agad-agad akong tumanggi.
Araw-araw niya akong binabati at binibigyan ng pagkain kagaya ng siopaw, mamon at kung anong abot ng kanyang bulsa na pwedeng bilhin sa tapat ng bakery. Hindi naman umabot sa puntong nababastusan ako at kahit papaano ay na-appreciate ko yung mga ginagawa niya. Pero ayoko po talaga sa kanya. Yun nga lang, hindi niya ako tinantanan, Papa Dudut. At dahil sa kakulitan niya at pagiging showy niya sa feelings niya para sa akin ay naging tampulang kami ng tukso. At umabot ito sa puntong naiirita na ako sa lahat ng ginagawa niya dahil nga napapansin na kami ng aming mga katrabaho. Oh, Faye! Ano nangyari sa'yo? Ang aga-aga, haggard ah. Paano hindi ako mahahagard? Naglakad ako papasok dahil sa sobrang traffic. Ayoko namang malate dahil nga opening ang shift ko. Nakaka-bad trip talaga. Kailan ba mawawalan ng traffic sa Pilipinas? Kaya pala ganyan ang itsura mo. Anyway, ito, pampaganda ng araw mo. May nagpapabigay ng tinapay at siopaw asado para sa'yo. Oh, Mukhang alam ko na kung kanino galing to. kanino pa nga ba? Di kay Lester, ang security guard ng buhay mo. Pwede ba, Trina? Huwag mo nang ulitin yung sinabi mo, ha? Kinikilabutan ako. Ew! Kinikilabutan ka ba o kinikilig? Uy! Ano ba, Trina? Tumigil ka na nga dyan. Never akong kikiligin sa kanya, no? Ay, salbay ka ha! Nakakakilig kaya! Busog ka na, nakakatipid ka pa. Siguro nga nakakakilig kapag nakatanggap ka ng ganyan. Pero kapag galing naman kay Lester, hindi. Alam mo yun, naanibadbaran ako sa kahit na anong ginagawa niya para sa akin. Ay, grabe! Kung makapagsalita ka, parang ang dumi naman ang tingin mo sa tao. Hindi gaano, pero parang gano'n na nga. Mukhang okay naman siya ha. Okay na maging boyfriend mo. Kanina ka pa, ha? Hindi ko ma-imagine yung sarili ko na magiging boyfriend ko siya. Teka, baka ikaw trip mo siya. Kulit mo eh. Grabe ka naman dun sa tao. Kung wala lang sana akong jowa eh. Pero kahit wala, sa'yo na lang din. Kasi mas bagay kayo, no? Tingnan mo, oh. Mukha kang anghel. Siya naman mukhang, basta may mukha. At isa pa, napaka-sweet niya sa'yo. Tingnan mo na. Itsura nga hindi mo mapaliwanag eh. Hindi ko naman sinabi na bigyan niya ako ng kung ano-ano pero ayaw niya pa rin tumigil. Tsaka ilang beses ko nang sinabi sa kanya na ayaw ko magpaligaw. Wala siya ni isa sa criteria na gusto ko sa isang lalaki. Wala siya nung 3 M's. Ha? 3 M's? Matangkad, maputi, mayaman. Wow naman! Ganda ka, te. Pero tingnan mo ha, may tsura naman siya. Oo, itsurang engkanto. Mapanlait ka rin eh, no? Sinabi ko lang kung ano yung nakikita ko. Pero hindi ako mababaw ha. Praktikal lang. May mga anak ako, Trina. Single parent ako. Nagigets mo ba yon? Oo na. Alam ko naman. Pero alam kong alam mo na masipag siya. Kitang-kita naman, di ba? Malay mo naman, yumaman siya bigla dahil sa kasipagan niya. Pwede ba, Trina? Kung nagigets mo ko, wag mo nang ibida sa akin si Lester. Hindi siya ang tipo ko. Tapos, napipiko na ako sa'yo eh. Sasamain ka na sa akin pag di ka tumigil. Ayan, oh! Ang pikon mo kasi kaya ang sarap mo lalong asarin. At speaking of, nandyan na si Lester, ang security guard ng buhay mo. Oh, ayan, papalapit na siya. Sabi ko wag mo nang ulitin yun eh. O teka, saan ka pupunta? Huwag ka munang umalis. Samahan mo muna ako. Huwag mo akong iwan mag-isa sa Lester na yan. Kahit ayaw man kitang iwan mag-isa, marami ng customer. Sige na, enjoy your day at kumain ka. Pero sana, huwag mong kainin ang mga sinabi mo, ha? Oh, hi, Lester! Ay, Ma'am Trina. Good morning. Good morning,
Lester! Break mo na. Kwentuhan mo na kay ni Ma'am Faye mo, ha? Faye, kumain ka, ha? Bye! Ano ba yan? Bakit kasi ayaw akong tantanan nitong lalaki na to? Hi, Ma'am Faye. O bakit umalis ka sa pwesto mo? Baka kailanganin ka bigla doon. Nandun na po si Benjo. Gusto ko lang din malaman kung nakuha mo na yung Spanish bread at siopaw na pinasuyo kong ibigay sa'yo. Oo, nakuha ko na. Salamat. Buti naman. O ayan, alam mo na natanggap ko na. Pwede ka nang bumalik sa pwesto mo. Ma'am, Ano yun? aayain ko sana kayong lumabas bukas. Ay, wow! Saan galing yun? May trabaho pa ako bukas eh. Pero kung kaya mong bayaran ng buong araw ko, sige, sasama ako sa'yo. Hindi mo kaya, 'di ba? Kaya sorry, hindi ako pwede. Sayang yung kikitain ko sa isang araw dahil may mga anak ako na kailangan kong buhayin. O siya, magtrabaho na tayo. Babayaran ko po ang araw mo bukas, ma'am. Sigurado ka? Bakit? Alam mo ba ang sahod ko sa isang araw? Tinanong ko po yung kay Ma'am Trina. Sinabi po niya sa akin yung kanya. Pareho lang naman po kayo, di ba? Magkaiba kami ng sahod. Mas matagal na ako dito kaysa sa kanya. Dadagdagan ko po ng 2,000. Okay ka ba doon? Okay. Sige na, bumalik ka na sa pwesto mo. Okay, sige. Bukas na lang po, ma'am. Maraming salamat po, Ma'am Faye. Hindi mo po pagsisisihan na pumayag kang lumabas tayo bukas. Okay. Balik na ako sa pwesto ko. See you tomorrow po, Madam Beautiful. Madam Beautiful, yak! Ay naku! Sigurado hindi niya kayang bayaran yung isang araw ko. Pero baka naman may ipon siya at yun ang gagamitin niyang pambayad. Ha, ano ba yan? Pati ba naman yun iisipin ko pa? Makapagtrabaho na nga lang? Papadudo talagang ayaw ko kay Lester dahil sobrang kulit niya at minsan ay feeling gwapo rin siya na talagang nagpapainit ng ulo ko. Kaya lahat ng ibinibigay niya sa aking tinapay, siopaw at kung ano-ano pa ay madalas na ibinibigay ko sa iba kong mga kasamahan. Papadudot hindi sa pagmamayabang pero may itsura ako. Maraming nagsasabi na kahawig ko nga daw si Sanya Lopez na medyo malaman. Matangos ang ilong ko at makinis ang balat. Lahat ng naging boyfriend ko ay gwapo at maganda ang estado sa buhay. Talagang mataas ang kriteria ko sa isang lalaki kaya pangit man sa pandinig ng iba ay gano'n na lamang kababa ang tingin ko kay Lester. Papadudot nung inaya niya ako na lumabas ay nagbiro ako na bayaran niya ang isang araw ko sa trabaho. Alam ko kasi na hindi niya kayang bayaran yon. Kaya walang lakad na magaganap. Pero kinabukasan ay nagulat ako dahil nasa labas siya ng bahay at may daladalang envelope na may lamang pera. Hindi ko naman akalain na seseryosohin niya ang sinabi ko. At dahil na rin sa hiya ay pumayag ako na lumabas kami pero hindi ko kinuha yung pera. Hindi naman po ako ganong tao at nagkataon lang din na naka-leave ako sa trabaho ng araw na yon. Papadudot pumunta kami sa isang bar sa Malate. Kumain kami at uminom ng kaunti. Doon ay nakapag-usap kami ng maayos. Nang mga oras na yon ay nag-share siya ng mga personal na bagay tungkol sa kanya. Nalaman ko na may isa siyang anak sa kanyang unang asawa. Matagal na rin silang hiwalay. Dahil sa pag-share niya ay nag-open na rin ako sa kanya ng mga personal na bagay tungkol sa akin. Naikwento ko rin ang malagim na sinapit ng dati kong asawa. Naintindihan yung lahat ni Lester at kahit matagal ng panahon ang lumipas ay nalungkot pa rin ako pag naaalala ko yon. Pero ng gabing yon ay dinamayan ako ni Lester at nakaramdam ako ng ginhawa, Papadudot. Doon ko siya lalong nakilala. Bukod sa napakakulit niya, palabiro at mabait din naman pala siya, Papadudot. Nagkaroon din kami ng common ground. Yon ay ang pagmamahal sa mga kanya-kanya naming anak. Medyo nakonsensya ako sa mga ginawa ko sa kanyang pagsusungit at panlalait. Tama nga ang sinabi ni Lester.
Hindi ako magsisisi sa pagpayag ko na sumama sa kanya. Masasabi ko na nag-enjoy naman ako sa oras naming dalawa. At dahil doon ay pumayag ako noong muli niya akong ayaing lumabas, Papa Dudut. Unti-unti ay nawala ang pagkainis ko sa kanya at naging maayos na rin ang pakikitungo ko kay Lester. Madalas na rin kaming lumalabas at dahil doon ay mas lalo pa kaming naging close, Papa Dudut. At kahit close na kami, totoo pa rin ang effort niya sa panliligaw niya sa akin. Palabiro ka talaga, no? Ang sakit na ng tiyan ko kakatawa dahil sa'yo. Gusto lang kita patawanin kasi nakakapawi ng pagod at stress pag nakikita kong happy ka. Nambola ka pa. At kahit hindi ako humingiti o tumatawa, maganda pa rin ako, no? Kaya hindi mo na ako kailangan lokohin dyan. Kaya gustong gusto kita eh. Kasi ang lakas din ng tiwala mo sa sarili mo. Ganun naman dapat, di ba? Ako na nga lang mag-isa sa buhay. Hindi ko pa ba mamahalin ang sarili ko? Kaya nga nandito ako eh. Nakahanap ka na naman ng banat, ha? Hindi naman banat yun. Seryoso yun. Alam mo, maganda ka talaga. Mabait, matalino. Yun nga lang, masungit. Hindi ako masungit. Nagsusungit lang naman ako sa mga taong hindi ko gusto. Ah, kaya pala ang sungit mo sa akin. Pero hindi na ngayon, di ba? Dati, oo. Dati? Ibig sabihin, ngayon gusto mo na ako. Oh, teka, nainis ba kita? Bakit natahimik ka? May naaalala kasi ako eh. Anong naalala mo? Naalala ko na iritang-irita ako sa'yo noon. Halata naman. Pero si Q yata to. Hindi ako pwedeng panghinaan ng loob. Ang tiyaga mo rin sa akin, no? Kahit ilang beses kitang sinungitan at itinaboy, hindi mo ako sinukuan. Ganun naman talaga kapag mahalaga sa'yo yung isang tao, di ba? Hindi ka kaagad na susuko. Tignan mo, hindi ako sumuko. Ngayon, nakakasama na kitang lumabas. Salamat, Faye, ha? Binigyan mo ako ng chance na ligawan ka. Naku, huwag ka magpasalamat. Hindi naman talaga ako pumayag na ligawan mo. Pero hindi naman ako tumanggi. Dahil sa mga paglabas-labas natin, mas nakilala kita. Mabait ka at lagi mo ako napapasaya. Kaya... Kaya ano? Oo na. Teka. Tama bang rinig ko? Anong ibig mong sabihin sa oo na? Oo na. Sinasagot na kita. We, hindi nga. Ang kulit! Ayaw mo ba? Sige, binabawi ko na. Wag! Hindi lang kasi ako makapaniwala na girlfriend na kita. Pakisampal nga ako. Para ako nananaginip eh. Sure ka? Sampal lang ba gusto mo o suntok? Pwede bang kiss na lang? Aba, ang bilis mo naman. Dahan-dahan lang. Teka, bakit natahimik ka? Okay ka lang? Uy, teka, umiiyak ka ba? Ang saya-saya ko talaga na tayo na, Faye. Kung alam mo lang, araw-araw kong pinagdarasal ang araw na to. Hindi ako makapaniwala. Parang nananaginip lang ako. Totoo bang ipinagdadasal mo na maging tayo? Oo, Faye. Gabi-gabi bago matulog. Promise, hindi kita sasaktan. Ikaw lang ang laging magiging laman ng puso ko. Habang buhay kitang mamahalin. Pati ang mga anak mo, Faye. Mamahalin ko din. Sa tindi ng mga pinagdaanan ko dati, hindi ko alam na magmamahal pa pala ako ulit. Maraming salamat sa mga sinabi mo. Mahal kita, Lester. Papa Dudut, tama si Trina. Kinain ko lahat ng sinabi ko dati na hindi ako magkakagusto kay Lester. Napatunayan ko na mahirap pala talagang magsalita ng tapos dahil mahirap sabayan ang tadhana pag tayo'y pinaglaruan. Kung kahapon ay umiiyak ang isang tao dahil sa problema at pagsubok, maaring bukas ay luluha na siya dahil sa tuwa. Hindi natin alam kung ano ang susunod na mangyayari at kung sino ang taong babago sa ating mga buhay, Papa Dudut. Pinili namin ni Lester na itago muna ang relasyon naming dalawa dahil ayaw naman namin na mapag-usapan sa trabaho. Ayoko sa mga marites
sa opisina at para manatiling professional pa din ang aming turingan. Bukod sa aking mga anak ay masasabi kong si Lester ang dahilan para gumising ako sa umaga na may ngiti sa mga labi ko. Masasabi ko na umaapaw ang aming kaligayahan. Araw-araw kong nararamdaman ang pagmamahal ni Lester at dahil dito hindi namin napansin na ang unang linggo namin bilang magkasintahan ay tumagal na ng buwan. At ang buwan ay naging taon. Ganon yata talaga pag tunay kang nagmamahal. Ang bilis ng panahon. Dumating din ang araw na pinakilala ko si Lester sa aking mga anak. At dahil meron ngang anak si Lester ay mabilis niyang nakapalagaya ng loob ang mga ito. Naging magkasundo sila at dahil dito ay sinubukan namin ni Lester na buksan ang susunod na kabanata ng aming buhay. Yon ay ang tumira na sa iisang bubong. Ang makitang masaya si Lester kasama ang aking mga anak ay isa sa mga bagay na hindi ko ipagpapalit. Wala nang paglalagyan ng kaligayahan ng aking puso. Papadudot ng mga unang linggo ay naging masaya ang pagsasama namin ni Lester sa iisang bahay. Nakita ko ang pagiging responsable niya. Nag-resign siya sa pagiging security guard at nirefer ko siya sa kaibigan kong engineer para gawing foreman sa isang construction site kung saan ay mas maganda ang pasahod. Okay naman siya. Pero sabi nga nila hindi mo lubusang makikilala ang isang tao kapag hindi mo pa nakakasama ito sa iisang bubong. Ilang buwan ang lumipas at may nalaman ako sa pag-uugali niya. Unti-unting lumalabas ang pagiging seloso at possessive niya. Nung una ay okay lang ito at parang natutuwa pa nga ako dahil nararamdaman ko na mahal niya ako. Pero habang tumatagal ay nasasakal na ako sa ugali niya. Ayaw niya na nagsusuot ako ng mga masisikip na damit. Ayaw niyang nakikipag-usap ako sa ibang lalaki kahit mga barkada ko pa ito noong college. At pagkasama ang ibang kaibigan ko kahit babae pa ito ay sobra-sobra siya kung magalit. Para bang gusto niya akong ikulong. Para bang ang buhay ko ay dapat ay bahay-trabaho lamang. Pinilit ko itong intindihin, Papa Dudut. Pinilit kong alamin kung saan siya nanggagaling. Minsay hindi ko maintindihan pero dahil mahal naman namin ang isa't isa, alam kong malalampasan namin ang kapirasong pagsubok na ito. Isang Biyernes ng gabi ay nagset ng lakad ang mga kaibigan ko. Sumama ako sa kanila lalo na't despedida ng isa dahil mag-iibang bansa na. Nagpaalam naman ako kay Lester at alam kong hindi niya yon nagustuhan. Pero wala din siyang nagawa dahil may duty pa siya sa trabaho noon. Kasama ko din naman noong gabing yon si Trina. Yung dati naming kasamahan sa trabaho. At gaya ng dati ay ibiniling ko ang mga anak ko sa kapitbahay habang wala pa kami ni Lester sa bahay. Kumbaga ay naisa sa ayos ko naman ang lahat bago ako umalis. Kaya sigurado akong maiintindihan ito ni Lester, Papa Dudut. Sir, dyan lang ako sa tabi ng poste. Ito po yung bayad. Keep the change. Naku, ma'am, maraming salamat po. Ikaw babae ka! Kanina pa kita inaantay! Anong oras na, ha? Halika dito! Lester! Ano ka ba? Hoy, bakit mo siya hinihila? Nasasaktan ako! Dami mong sinasabi! Bumaba ka na dyan! Ma'am, kilala niyo ba yan? Opo, asawa ko po siya. Di ka ba makaintindi? Bumaba ka na dyan, sabi eh! Aray! Wag mo nga akong kalit-karin. Ano ba? Nakakaya sa mga tao. Saan ka galing? Gabing-gabi na! Siguro hindi si Trina ang kasama mo. May kasama kang ibang lalaki, no? Wala! Ano ka ba? Si Trina lang ang kasama ko. Tumigil ka na nga. Nakakaya sa mga kapitbahay natin. Hindi ako naniniwala sa'yo. May iba kang kasamang lalaki. Anong ginawa nyo? Nag-check-in ba kayo kaya ginabi ka ng uwi?
Ang dumi ng isip mo! Paulit-ulit ko sasabihin sa'yo, si Trina at si Paula ang kasama ko. Lumabas lang kami dahil paalis na si Paula. Flight na niya sa Lunes papuntang Dubai. Akala mo ba maniniwala ako sa sinasabi mo? Hindi mo ako maluloko, Faye! Akin na yung cellphone mo! Ano? Bakit? Akin na sabi! Oh, ito na. Sige, tingnan mo. Si Trina lang talaga yung kasama ko. Tingnan mo pa yung mga chat namin. Pati yung gallery, tingnan mo. Pati sa stories ko, makikita mo ron. Para tumigil ka na sa pambibintang mo. Siguro binura mo ng mga picture at text nyo ng lalaki mo. Kaya hindi ko makita rito. Wow! Ibang klase ka din, ha? Kung ayaw mong maniwala sa akin, bahala ka sa buhay mo. Papasok na ako sa bahay. Tinatamad ako makipagtalo sa'yo. Alam mo, ang ayaw ko sa lahat, yung tinatalikuran ako. Ito ang bagay sa malanding babae na katulad mo! Aray ko! Bakit mo ko pa? Aray! Wag mo Kulang ang sampalat sa bunot sa'yo! Dapat sa'yo, sinesinelas sa mukha para magtanda! Ha? Sinungaling! Malandi! Ito, para magtanda ka! Landi mo! Wag mo akong sampalin ang tsinelas mo! Nasasaktan na ako! Ako ang magsasabi kung kailan ako hihinto! Halika! Halika rito! Saan mo ako dadalhin? Aray! Aray, wag mo akong atakin! Please, ano ba? Dalian mo! Doon tayo sa sofa! Maawa ka! Wag mo na ako saktan! Tama na! Sige! Dumapa ka dyan! Faye, akin ka lang! Akin ka lang! Hindi ako papayag na maagaw ka ng iba! Lester! Anong ginagawa mo? Manahimik ka! Huwag ka ng maraming tanong! Lester! Mas maganda ka talagang tignan pag nakaubad ka eh. Papadudot, hindi ko maintindihan ang galit ni Lester. Doon niya ako unang sinaktan ng pisikal at takang-taka ako kung bakit gano'n na lamang ang pangbibintang niya sa akin na may kasama daw akong ibang lalaki. Paulit-ulit ko namang sinasabi sa kanya na mahal ko siya at hindi ko siya kayang lokohin. Hindi ako ganong babae. Nagulat din ako sa mga inasal niya ng gabing yon na matapos niya akong sampal-sampalin ay bigla akong roromansahin. Napalive pa ako sa trabaho para pag-isipan ang mga nangyari at pahupain na rin ang marka ng sampal sa akin ni Lester. Papadudot, aaminin ko na hindi lang yon ang unang beses na nasaktan ako ni Lester. Nakikita pa ng mga anak ko ang pananakit niya sa akin kaya unti-unting lumalayo ang loob nila sa Tito Lester nila. Natatakot sila dito. May mga panahon din, papadudot, na kahit walang dahilan ay sinasaktan niya ako. At pagkatapos niya akong saktan, ang kasunod noon ay ang pakikipagsiping niya sa akin. Ilang beses itong nangyayari at nagpa siya akong paalisin muna siya sa amin para makapag-isip-isip. Sa kasamaang palad ay lagi niya akong binabantaan na magpapakamatay siya kapag hihiwalayan ko siya. At dahil sa pagmamahal, umasa ako na babalik yung nakilala kong Lester, yung taong nangako na hinding-hindi ako sasaktan. Papadudot, alam ni Trina ang ginagawa sa akin ni Lester. Lagi niyang sinasabi sa akin na masyado akong nabulag sa pagmamahal ko sa kanya. At isipin ko naman daw ang sarili ko at hiwalayan ko na siya, papadudot. Pero kahit ano pa ang payo nila, ay hindi ko ito magawang sundin. Kaya naisipan niya na baka ginagayuma ako ni Lester at nagsisi pa nga siya kung bakit niya ako tinukso doon. Hindi niya lubos maisip na magkakagusto ako sa kanya dahil sa itsura pa lamang daw ay hindi na kami bagay. Hindi ko na lamang yon pinansin dahil naniniwala ako na mahal ako ni Lester. Nararamdaman ko pa rin naman yon.
At sa katunayan ay gumawa siya ng effort para maging mas maginhawa ang buhay namin. Umiram siya ng pera bilang placement fee dahil balak niyang magtrabaho sa ibang bansa. Ngunit Papa Dudut, may mga bagay na hindi ko na kinaya. May limit din naman ako bilang isang tao at di lang kapareha. Oh, naiwan ni Lester tong phone niya. Parang sunod-sunod ang nagme-message ah. Sino ba to? Anton? Hindi niya nabanggit na may kaibigan din pala siyang Anton. Imposible naman si Anton to na kaibigan ko. Kasi bakit hindi na lang siya sa akin dumiretso nag-text? Basahin ko nga itong mga text niya. Sumunod ka sa usapan na gagamitin mo lang siya ha. Oras na malaman kong ipagpapalit mo ko sa losyang na Faye na yan, iiwanan ka talaga namin ng anak mo. Walang yan ka, Lester. Akala ko hiwalay ka na sa asawa. Faye, mahal. Naiwan ko ba dito yung... Lester! Aminin mo nga sa akin! Hiwalay na ba kayo ng dati mong asawa? Ha? Anong pinagsasabi mo? Sagutin mo yung tanong ko! Hiwalay na ba kayo o hindi pa? Hiwalay na kami. Ano na naman bang problema mo? Huling-huli ka na! Sinungaling ka! Anong sinungaling? Hiwalay na kami. Bakit mo ba tinatanong? Sinabi ko na sa'yo, matagal na kaming hiwalay. Kung gagawa ka ng kalokohan, lagyan mo ng password ang cellphone mo! Ayan! Uy! Gaano mo na ako katagal nilaloko, ha? Ang kapal na mukha mo! Faye, hayaan mo muna ako magpaliwanag. Halika dito. Yayakapin muna kita para kumalma ka. Huling-huli ka na! Anong ginawa ko sa'yo para tratuhin mo ako ng ganito? Binigay ko sa'yo lahat! Minahal kita ng sobra-sobra pero lolokohin mo lang ako! Ginagamit mo lang ako, Lester! Faye, hayaan mo muna ako magpaliwanag. Mali ang iniisip mo. Nasabi niya lang yun kasi nanghihingi siya ng pera para sa anak namin. Huwag mo nga akong gawing tanga! Kaya pala minsan, para usan lang ang tingin mo sa akin. At kung hingan mo ko ng pera, akala mo may patago ka? Tapos na tayo! Ilalabas ko na lahat ng gamit mo. Kahit kailan, hindi ka na makakaapak dito sa pamamahay ko! Hindi! Hindi ako papayag! Magpapakamatay ako pag nawala ka! Eh di magpakamatay ka! Sa tingin mo makukonsensya pa ako? Ginawa mo na akong ATM, ginawa mo pa akong kabit? Hindi ako nagbibiro, Faye! Magpapakamatay talaga ako! Gawin mo ako anong gusto mo! Lumayas ka sa pamamahay ko! Layas! Sabing lumayas ka na! Papa Dudut, napakasakit na malaman na lahat ng sakripisyo, pag-unawa at pagmamahal ko na ibinigay ko sa kanya ay binaliwala niya lamang dahil niloloko niya lamang ako noong simula pa lamang. Kaya naman nag-decide ako na makipaghiwalay na kay Lester. Ngunit Papa Dudut, tinext ako ng mga kamag-anak niya at sinabi na magpapakamatay nga si Lester. Aaminin ko na mahal ko pa rin siya. Ayokong mawala siya kaya kung totoo man o hindi ang sinasabi nila, ay pumayag ako na makipagbalikan sa kanya. Muli po ay kinain ko na naman ang mga sinabi ko. Pero marami nang nag-iba sa aming pagsasama. Sobrang laki ng pagbabago ni Lester. Hanggang sa nalaman ko, Papa Dudut, na hindi pala niya talaga hinihiwalayan ang dati niyang asawa at may bagong babae na naman siyang kinakalokohan. Ang pinakamasakit sa lahat ay nabuntis niya ito. Sabi lang ito ni Trina dahil nakita daw niya sa isang post sa social media kung saan ay nakatag si Lester. Talagang nagawa pa nilang i-post yun. At ang hinala ko ay hindi na naman ito napansin ni Lester. Kinumpronta ko siya noon pero itinanggi niya. At parang sanay din ang puso ko na masaktan dahil ang sabi ko sa kanya ay aminin na lamang niya at magbago na siya.
Kakalimutan at tatanggapin ko siya ulit ng buong buo. Wala eh. Bulag na bulag ako noon, Papa Dudut. Pero napakalaking sinungaling ni Lester. Hanggang sa huli kahit may nakapagsabi at nakapagpatunay sa akin ng ginagawa niya ay hindi pa rin po siya umamin. Papa Dudut, nagmahal lang naman po ako. Pero hindi ako ganon katanga. Tuluyan ko din naman pong iniwan si Lester. Hindi madali ang mag-move on pero alam na alam niya ng mga taong sumusulat sa iyo at naranasan kung ano ang naranasan nila. Noong mga panahon na yon ay wasak na wasak ako. Hindi lang dahil nalaman ko na simula pa lamang ay niloloko na ako ni Lester, kundi gawain pala niya talaga yon. Kaya kung noon ay walang paglagyan ng tuwang nararamdaman ko dahil minahal niya ako, dumating ako sa punto na wala ng puwang sa puso ko ang kaligayahan. Kung paano ako unti-unting pinaibig ni Lester. Kung paano niya ako sinabayan na bumuo ng mga pangarap ay siya din palang susunog sa mga ito. Sinira niya ang pagkatao ko, Papa Dudut. Dumating ang panahon na lahat ng bagay ay napabayaan ko na. Sarili ko, kalusugan ko, trabaho ko, pati na ang mga anak ko. Alam ko na maling-mali yun at hindi ko na dedepensahan. Ang lungkot sa puso ko ay wala ng paglagyan. Para akong salamin na binasag ng pinong-pino at wala ng pagkakataon pang mabuong muli. Awang-awa ako sa sarili ko, Papa Dudut, at dahil sa tindi ng emosyon na naramdaman ko ay hindi ko na napansin ang mga tao sa paligid ko. Puro yung mga nawala lang ang nakikita ko. Kaya hindi ko napansin kung ano pa yung meron ako. Hindi ko napansin ang pinakamahalaga sa buhay ko. Buksan mo tong pinto! Lumabas ka na dyan! Kumain ka naman na! Please, Ma! Hindi ako nagugutom. Ilang araw ka nang hindi kumakain. Baka mapano ka na niyan. Ma! Buksan mo na to! Hayaan mo na ako. Huwag mo na akong kulitin. Ma, please! Kahit konti lang! Kumain ka! Ayoko ngang kumain. Umalis ka na. Ma! Oh, hindi naman kita pinapapasok dito sa kwarto ko ah. Lumabas ka! Kumain ka naman kahit konti, Ma. Ito, dinala ko na yung pagkain mo. Sumubo ka kahit konti. Ilalapag ko na dito sa mesa. Ay! Ma! Bakit mo naman tinapon yung pagkain mo? Diba sinabi ko na sa'yo na ayaw kong kumain? Bakit ba ang kulit-kulit mo? Labas! Lumabas ka sa kwarto ko! Ma, tama na. Huwag mo nang pahirapan sarili mo. Nag-aalala na ako. Nag-aalala na kaming mga anak mo sa'yo. Ma! Ako, Ben! Bitawan mo ako! Ma! Huwag mo namang pahirapan ang sarili mo dahil sa walang kwentang lalaki na yon. Hindi mo alam kung ano yung nararamdaman ko. Hindi mo maiintindihan. Walang makakaintindi. Siguro nga hindi ko alam kung anong nararamdaman mo. Pero Ma, sa mga nangyayari sa'yo ngayon, hindi lang naman ikaw ang nasasaktan. Nasasaktan na rin kaming mga anak mo. Ang sakit makita na yung nanay namin nagkakaganyan. Hindi namin alam kung anong gagawin namin para maging okay ka na, Ma. Kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Makikinig ako sa'yo. Bakit ganun? Kahit sobra niya akong sinaktan at niloko, umaasa pa rin ako na babalikan niya ako. At matutuloy yung kasal naming dalawa. Umaasa pa rin ako na mabubuo ang pamilya natin. Kahit sinaktan ka na ng paulit-ulit ng lalaking yon, gusto mo pa rin siyang bumalik at pakasalan ka? Ma, bago siya dumating, buo ang pamilya natin. Siya pa nga ang sumira sa atin eh. Ma, tama na naman. Huwag mo na ring asahan na babalik pa siya. Dapat nga magpasalamat ka dahil sa wakas wala na yung dahilan kung bakit naging miserable ang buhay mo ng ilang taon. Ma, may naunang anak na siya. Tapos nakagawa pa ng isa. Baka hindi natin alam meron pang pangatlo o pang-apat.
Pero mahal na mahal ko siya. Hindi ko kaya na mawala siya. Saan ka dinala ng pagmamahal na yan? Oo nga, mahal mo siya, pero siya, mahal ka ba niya? Ako, Ma, mahal mo ba ako? Kami, mahal na mahal ka namin ng kapatid ko. Ma, tama na yung kahibangan mo sa lalaki na yon. Anak, mahal na mahal kita. Pero naniniwala pa rin ako na maayos namin to ni Tito Lester mo. Magbabago pa siya. Hanggang kailan ka aasa na magbabago siya? Ilang beses ka dapat masaktan para ma-realize mo na hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal na binibigay mo sa kanya. Gumising ka na, Ma. Maawa ka naman sa sarili mo. Yung taong nangako sa'yo na mamahalin ka habang buhay, wala na siya. Matagal na siyang wala, kaya mag-move on ka na. Hindi ganun kadaling kalimutan ng isang tao na nagparamdam sa'yo kung paano magmahal ulit. Kung kaya ko lang iwan siya, matagal ko na ginawa, pero hindi! Hindi! Hindi ko talaga kaya! Ma, lahat ng nangyayari sa atin may dahilan. Kung may mawala sa atin, dahil yun ang makakabuti para sa atin. At Ma, nandito kaming mga anak mo. Ang pagmamahal namin, sa'yo lang namin binibigay. Ibubuhos ko lahat para sa'yo at sa kapatid ko. Ma, kung kailangan kong tumigil sa pag-aaral, gagawin ko. Kung hindi ka pa talaga makakapagtrabaho, ako na muna. Anak! Ma, kung umaasa ka sa kanya, meron ding umaasa sa'yo. Kami yun ang kapatid ko. Pero dahil nandiyan ka sa sitwasyon na yan, iniintindi ko. Nanay kita, ramdam ko ang sakit kahit sabihin mong hindi ko naiintindihan. Walang dapat intindihin dahil kitang-kita ko ang nangyayari sa nanay ko. Tinuruan mo kami kung paano magmahal, kaya siguro ganito ako sa'yo ngayon. Mahal na mahal ka namin, Ma. 3 lang tayo sa buhay bago siya dumating at kinaya natin. Huwag nating hayaan na tayong 3 ang masira. Chloe, hindi ko alam kung paano magsimula. Kailangan natin magsimula kahit paunti-unti ang usad. Simulan mo sa paglabas ng kwarto at sa kumain ng hinanda ko para sa'yo. Anak, salamat. Papadudot bumaligtad ang mundo para akong isang teenager na pinagsasabihan ng nanay ko. Nagising ako sa mga salita at asal na ipinakita sa akin ng panganay ko. Hindi ko akalain na manggagaling sa kanya yon. Tama ang lahat ng sinabi niya. Ako mismo ang nagpapahirap sa sarili ko. At dahil doon ay pati ang mga anak ko ay nahihirapan na rin. Tinanggal ko na sa utak ko ang tanong na kung bakit ang dating masayang relasyon ay nauwi sa matinding pasakit. Ang mga anak ko ang nagpakilala sa akin kung anong klaseng tao pala ang kinakasama ko. Akala ko ay lubusan ko nang kilala si Lester pero hindi pala, Papadudot. Sobrang nag-iba na ang ugali niya. Ibang-iba sa ipinapakita niyang ugali sa akin at pinaparamdam niyang pagkalinga noong unang buwan namin. Pinarealize sa akin lahat yon ng mga anak ko. Papadudod, sa tulong nila ay unti-unti kong inayos ang sarili ko. Pinalik ko ang dating Faye na masigla, masiyahin at nagsimula na ang healing process ko. Papadudod, dumating ang panahon na kailangan ko nang mamili kung mananatili o magpapatali ba ako sa aking nakaraan o susulong at haharapin ko ang mga susunod na kabanata ng aking buhay. Kaya na-realize ko na hindi ako ang dapat na malungkot sa pagkawala ng isang tao na hindi naman talaga ako minahal at pinahalagahan. Si Lester ang dapat na malungkot dahil nawala ang taong nagmamahal sa kanya ng sobra. Tama ang mga anak ko. Hindi ko kailangan ng pagmamahal ni Lester. Sapat na ang ibinibigay sa akin ng mga anak ko. Nawala ang usok na nagpapalabo sa utak ko. Naging malinaw na sa akin ang lahat, Papadudot.
Papadudot lumipas ang ilang buwan at naging normal na ang takbo ng aming buhay. Nakakapasok na akong muli sa trabaho at sabi ko nga kanina, para akong salamin na durog na durog. Pero pinilit akong mabuo ng aking mga anak at masasabi ko na buong buo na akong muli. Pero gaya rin ng salaming pinilit na muling buuin, may lamat na ako at hindi na brand new. Pero okay lang yon. Alam kong nariyan ang mga anak ko para buuin ako sakaling may mga pirasong mahulog mula sa akin. Sa atin din ang dinanas ko kay Lester. Yung dati kong personality na isang strong-willed woman ay hindi ko pa rin tuluyang naibabalik. Minsay umiiyak ako pero sinisigurado ko na hindi ito malalaman ng mga anak ko. Hindi na nila ako makikita sa ganong sitwasyong muli, Papa Dudut. Pero ang pagkakataon nga naman ay laging mapagbiro. Yung akala mong kaya mo na ang lahat. Yung akala mong makakabangon ka na. Yung akala mong makakapag-move on ka na ay akala lang pala. Puno ng sorpresa ang buhay. Minsay masaya ito gaya ng isang birthday surprise. Pero minsan hindi po ito maganda. Masalimuot at nakakawala ng gana. Aaminin ko na dahil sa mga nangyari ay handa ako sa kung anumang ibato sa akin ng buhay. Hindi man ako kasing lakas kagaya ng dati, alam kong may suporta na ako sa ngayon sa katauhan ng mga anak ko. Handa akong harapin ang lahat basta nasa tabi ko sila, Papa Dudut. Chloe, may kumakatok sa pintuan. Tignan mo nga kung sino yon. Okay, Ma. Anong ginagawa mo rito? Ang kapal naman ng mukha mong pumunta dito sa bahay? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo? Sino kaya yun? Hindi! Bakit tinaaway Bawal ni kang Chloe? pumasok. Anak, sino yung dumating? Si Lester. Si Lester? Oo, Ma. Gusto ka raw niya makausap. Hindi ko pinapasok. Sabi ko, hintayin ka na lang niyang lumabas kung gusto mo siyang makausap. Papasukin mo sa loob ng bahay. Kakausapin ko. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa'yo, papapasukin mo pa rin siya dito sa bahay? Papasukin mo, Chloe. Pero Ma, Sinabi ng papasukin mo siya eh. okay. Pero sana Ma, huwag mong kalimutan yung pinagdaanan mong hirap at pasakit dahil sa lalaki na yan ha. Huwag ka sanang madaan sa mga sasabihin niya sa'yo. Teka lang, papapasukin ko na. Pumasok ka na daw. Salamat, Chloe. Huwag ka magpasalamat sa akin. Kung ako ang masusunod, hindi kita papapasukin. Chloe, pumasok ka muna sa kwarto mo. Sige, Ma. Faye, Bakit pumunta ka rito? Anong kailangan mo sa akin? pumunta ako dito para humingi ng sorry sa mga nagawa ko. Sorry? Okay, sige. Hindi kita pinapatawad. Umalis ka na. May kailangan ka pa ba? Faye, sa lahat ng nagawa ko sa'yo, alam ko na hindi sapat yung sorry. Pero sana may natitirang pagpapatawad pa rin dyan sa puso mo. Faye, nagsisisi na ako sa mga nagawa ko sa'yo. Hindi naman mawawala yung kakayahan na magpatawad. Pero binibigay lang yon sa mga taong karapat dapat bigyan at hindi ka kasama ron, Lester. Ano bang dapat kong gawin para mapatawad mo lang ako? Lahat gagawin ko. Wala kang dapat gawin dahil huli na ang lahat para dyan. Ang nakakatawa pa, yung itsura mo ngayon, ganyan-ganyan ang itsura ko nung paulit-ulit mo akong niloloko. Pero hulaan ko, iniwan ka na ng totoong asawa mo? O yung kabet? Nakakalito na eh. Please, Faye. Kailangan ko lang ng kapatawaran mo. Lester, pagod na ako sa lahat. Pagod na ako magpatawad. Pagod na ako Faye! Wala na yung mag-ina ko. Patay na sila. Ano? Teka, ano nangyari? Kailan? Sinong mag-ina ba Yung yung... una kong asawa. At sila lang naman talaga. Sila ang buhay ko. Yung sinabi mong nakita mo na babaeng nabuntis ko.
Iniwan ako noon. Pinirahan lang ako. Hindi na nagparamdam ulit. Oh, Faye. Karma ko to. Kaya wala na akong hihingin sa'yo. Hindi pera. Hindi ang pag-ibig mo. Kapatawaran mo lang, Faye. Yun lang ang kailangan ko para matahimik na ako. Lester, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Faye, pumasok ako nung araw na yun sa trabaho. Nakatanggap ako ng tawag na nasusunog ang tinitira naming apartment. Faye, nasunog ang mag-ina ko. Ako lahat ang may kasalanan. Pero hindi nila deserve yun. Lalo na yung anak ko. Matanda lang ng ilang taon si Chloe sa kanya. Lori! Lori, anak ko. Tahan na, Lester. Walang-wala na ako, Faye. Wala akong trabaho. Wala akong bahay. Wala na ang mag-ina ko. Lester. Papadudot, pagkatapos ng tagpo na yon ay medyo natunaw ang puso kong bato. Pero dahil sa mga nangyari kay Lester, lalo na ang pagkawala ng kanyang mag-ina ay wala akong naramdaman kundi matinding awa. Napakasakit naman talaga noong pangyayari na yon kahit kanino. Kitang-kita ko ang pagsisisi sa kanyang mga mata. Ang matinding pagkadurog ni Lester ay pwede kong tratuhin na tagumpay ko sa lahat ng pasakit na ibinigay niya sa akin. Sa mga araw, buwan at taon na pinagluloko niya lamang ako. Sa kanya na mismo nang galing yon na yun na ang karma niya. Pwedeng isipin ng marami na dapat lang kay Lester ang mga nangyari sa kanya pero hindi deserve ng mag-ina niya ang malagim na trahedyang tumapo sa buhay nila. Papadudot, may mga tao sa buhay natin na kailangan nating i-let go. Masasabi kong nagawa ko na ito, papadudot, na let go ko na si Lester. Masasabi kong nakaganti na ako kahit ayoko namang gumanti. Pero parang hindi tama, may malaking butas sa puso ko at ramdam ko ang bigat noon. Inisip ko na ang butas ng puso ko na yon ay mapupunan ni Lester. Oo, papadudot. Tinanggap kong muli si Lester at wala na siyang titirhan kaya pinatira ko muna siya sa bahay pansamantala hanggang sa makahanap siya ng lilipatan. At syempre para mangyari ito ay kinailangan niya ng trabaho. Pinasok ko siya sa kakilala ko bilang security guard muli. Kung ano siya noong nakilala ko noon ay unti-unting bumalik yon. Unti-unting bumalik ang Lester na nakilala ko. Hindi pabor ang mga anak ko sa naging desisyon ko pero dahil malambot din ang puso nila sa akin, sa kanilang ina, alam kong naintindihan din naman nila ako at kailangan nila itong maintindihan. Faye, luto na yung pansit at fried chicken. Pwede na kayong bumaba ng mga bata. Okay, sige, pababa na. Wow! Ikaw na yung may birthday. Ikaw pa nagluto. Happy birthday, Lester. Salamat. Pasensya na kung ito lang handa ko. Sana magustuhan mong luto ko. Ano ka ba? Sigurado magugustuhan ko yan. Nakakatuwa nga kasi nag-abala ka pa talaga. Pasensya na kung hindi ako nakapaghanda Busy kasi ako Marami akong inaasikaso. Nako, wala yun. Pasasalamat ko na din to sa pagpapatira mo sa akin dito. Tawagin na natin ang mga bata para makapag... Shhh! Huwag kang maingay. Ha? Bakit? Dahil birthday mo, may regalo ako sa'yo. Tara dun sa kwarto. Sa kwarto? Faye, matagal kong hinintay ang pagkakataong to. Alam ko magiging akin ka ulit. Alam kong mahal mo pa ako Kaya nga, wala ka pa rin bago hanggang ngayon, di ba? Teka, huwag mo akong hawakan dyan. Nakikiliti ako. Baka bumaba yung mga bata. Halika na. Bilisan mo. Doon tayo sa kwarto mo. O dapat bang sabihin ko na
kwarto natin. Faye, hindi na ako makapaghintay. Halika na. Aray medyo mahigpit ang hawak mo sa kamay ko ha. Pero sige, tara na sa kwarto. Yan. Yan ang gusto ko sa'yo. Bilisan mo, akit dun sa kwarto. Oh, teka. Ano to? Surprise! Faye, bakit nandito ang bag ko? Inimpake ko na kasi mga damit mo at lahat ng gamit mo. Konti lang naman, kaya kasya na sa bag mo. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin yan, makakaalis ka na sa pamamahay ko. Teka, Faye. Bakit? Anong nagawa ko? Wala na akong ginagawang masama. Bakit mo ako pinapalayas? Walang yak talaga. Napakasinungaling mo pa rin. Hindi na ako yung tangang Faye na mabibilog mo. Naalala mo naman siguro yung nasunog mong mag-ina, no? Ha? Oo naman. Di ko sila malilimutan. Ano bang... Yung nasunog mong mag-ina, hinahanap ka sa dating restaurant na pinagtrabahuhan natin. Sandali. Paano nangyari yun eh? Tumigil ka na! Anong klaseng tao ka? Ay, teka! Hindi ka tao! Demonyo ka! Biruin mo, pinalabas mong namatay ang mag-ina mo sa sunog? Bakit yun ang naisip mong idahilan sa akin? Para kaawa-awa ang dating mo? Ang galing mo! Sinunog mo sila sa kwento mo dahil alam mong maaalala ko yung nangyari sa asawa ko dati? Faye, magpapaliwanag ako. Tapos na ako dyan! Wala na ako natitirang kahit na ano para sa'yo. Alam ko na ngayon kung sino ka talaga. Yan ang tunay na ikaw. Yung mga pinakita mo noon, yun ang maskara mo para makagawa ng mga kademonyohan sa ibang tao. Ah, ganun ba? Eh di kung alam mo na pala lahat at tingin mo sa akin demonyo, eh di susunugin ko na lang kayo dito ng mga anak mo. Tototohanin ko na ngayon. Susunugin ko kayo para magsama-sama na kayo ng asawa mo. Lester, huwag ka nang kung ano-ano pang sinasabi. Naririnig mo ba yon? Mga pulis yun, Lester. Tinawagan na sila ni Chloe kanina pa. Dahil alam kong pwede mo kaming saktan ng mga anak ko. Faye, nasabi ko lang naman yun kasi nabigla ako. Kasalanan talaga ng babaeng yun kung bakit ko sila iniwan eh. Walang kwentang tao kasi yun. Makapal talaga ang mukha ng hayop na yun. Faye! Hahayaan na sana kita makatakas eh, kaya lang pinagbantaan mo pa ang buhay namin ng mga anak ko. Makakasuhan patuloy kita. Kung ako sa'yo, kunin mo na yung bag mo at tumakas ka na. Faye naman! Nakikiusap ako! Faye! Happy birthday, Lester! Papadudot, buti na lang at mabait at accommodating ang mga pulis na nakipagtulungan sa amin ni Chloe. Dumating sila ng gabing yon. Inasahan ko na talagang mananakit si Lester pero hindi ko inasahan na pagbabantaan niya ang buhay namin ng mga anak ko at susunugin ang bahay namin. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang bag at tumakbo palabas. Hanggang sa nakarinig ako ng ilang putok ng baril. Hindi siya tumigil nang tawagin siya ng mga pulis at nanlaman daw ito ng akmang dadamputin na nila. Kaya nabaril si Lester at napatay. Mabilis ang mga pangyayari, hindi ko nasaksihan ang mga naganap. Sinabi ko ang lahat ng dapat malaman ng mga pulis at doon ay natapos ang buhay ni Lester. Sarado na ang kaso at sa hindi inaasahang pagkakataon ay muli akong nakaramdam ng ginhawa dahil pa din kay Lester. Sa totoo lang papadudot kahit humingi siya ng kapatawaran kung nasaan man siya ngayon ay hindi ko maibibigay yon sa kanya. Kung kaya niyang sunugin ang sarili niyang anak sa kwento, baka kaya niyang totohanin yon sa mga hindi niya kaano-ano. Ang pagkamatay niya ay magsisilbing hustisya para sa mga buhay na nasira niya. Sa ngayon ay single pa rin po ako pero masayang masaya sa piling ng mga anak ko. Naging magulo at masalimuot man ang takbo ng buhay ko noon. Tahimik at komportable na ito sa ngayon. Nakakatulog kami ng mahimbing sa gabi dahil alam kong may isang nabawas na masamang tao sa mundo. Maraming salamat po sa pagbasa ng email ko, Papa Dudut, at sa ating mga kabarangay. Salamat po sa inyong pakikinig. Sana po ay may napulot po kayong aral
sa kwento kong ito. Ang inyong kabarangay forever, Faye. Hindi palagi masaya ang buhay pero kaya natin itong subukan. Sadyang may mga tao lang na gagawin ng lahat para makapanglamang. At kadalasan ay nauuwi ito sa kapahamakan. Pinatibay ka, Faye, ng mga masasakit na pangyayari sa iyong buhay. Tama yan, nasa anak mo paikutin ang iyong mundo at ituro mo ang mga tama na natutunan mo sa buhay. Maaring wala na si Lester ngayon pero sana ay magkaroon ng kaunting pag-asa ang iyong puso na patawarin mo siya. Maaring hindi ngayon pero sa mga susunod na panahon. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.